Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uring System. Kabanata 2571 Story Sky Level Devo Uring System. Nang marinig ito, nagsalubong ang mga kilay ni Yezuan. Ang Panginoon ng Diyos ay patay na, at siya ang nagmamana ng kapangyarihan ng Panginoon ng Diyos, pagkatapos siya ang bagong Panginoon ng Diyos Realm. Sa pagitan ng langit at lupa, siya ang Panginoon, at walang sinuman ang maaaring makipagkompetensya sa kanya, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay, at direktang i-upgrade ang system. Ding, ang sistema ay nagsisimula ng mag-upgrade, at ang kasalukuyang pag-unlad ay 1%. Sinuri ni Yezuan ang progress table at nalaman na ang oras ng pag-upgrade ay tinatayang 1 araw, na halos 1 snap ng kanyang mga daliri para sa kanya. Ding, nagsimula ng mag-upgrade ang system, 100% ang kasalukuyang progreso, kumpleto na ang pag-upgrade ng system, at nakuha na ng host ang Starry Sky Devo Uring System. Starry Sky Devo Uring System. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Lumalabas na ang Diyos ay hindi ang katapusan, ito ay katulad ng kanyang naisip, sa hinaharap, siya ay pupunta sa kalawakan, iyon ay, ang panlabas na langit. Kasabay nito, alam din niya kung bakit magkakamali ang sistema at papasok sa isang semi-shielded state kapag lumipad siya mula sa immortal na kaharian patungo sa banal na kaharian. May dahilan pala. Ang sistemang ito na lumalamon ay produkto ng ikatlong lahi ng sansinukob, ang Terrans, na ginagamit upang pumili ng mga henyo ng tao at ipamahagi ang mga ito sa buong universo. Ginawa nila ito dahil nagkaroon ng krisis na nakakasira ng lupa sa universo. Ang unang lahi sa universo, ang lahing Chanji, ay nilikha para sa sangkatauhan, at pagkatapos ay isinilang si Lingzi, ipinagkanulo ang lahi ng tao, at tinawag ang sarili nitong lahing Chanji, na laban sa lahi ng tao, at tiyak na sirain ang sangkatauhan at pag-isahin ang buong sansinukob. Bilang huling paraan, ang Terran at iba pang mga kosmikong karera ay magtatatag ng One Luo Federation upang makipagkompetensya sa Heavenly Machine Race. Matapos malaman ang tungkol dito, naramdaman ni Yezuan na medyo malaki ang kanyang ulo. Lumalabas na may dahilan kung bakit nakuha niya ang sistemang lumalamon sa kanyang sarili, at siya ay pinili ng Cosmic Human Race. Upang maging tumpak, siya ay pinili ng isang Chanji clan na tinatawag na Emperor. Ang emperador na ito ay isang robot na naimbento ng unang tao ng sangkatauhan, Xingbo, at kasabay nito, ang emperador ay mayroon ding kapatid na mekanikal na tinatawag na Emperor 1. Si Emperor ang gumamit ng karunungan ng mechanical clan upang imbentuhin ang sistemang lumalamon, na ipinamahagi sa lahat ng bahagi ng universo at mga piling henyo ng tao na may potensyal. At si Emperor Yi ay isang taksil sa lahing mekanikal na pumatay sa kanyang lumikha na si Xingbo, nagtaksil sa lahi ng tao, at itinatag ang lahi ng Chanji, at nagbanta na sisirain ang sangkatauhan at pag-isahin ang universo. Sa madaling salita, ang mekanikal na karera sa One Luo Federation at ang Chanji Race, ang unang lahi sa universo, ay isang ugat. Matapos malaman ito, naramdaman ni Yezuan na ang banal na kaharian ay napakaliit, tulad ng isang patak ng tubig sa karagatan. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pag-aaral tungkol sa kasaysayan ng sansinukob. Ang universo, ang pinakamaliit na unit ay ang planeta, pagkatapos ay ang mga kalawakan, mga patlang ng bituin, mga hangganan ng astral, mga universo, at iba pa. Ang kontinente sa ilalim ng paanan ni Yezuan ay isang planeta, na nahahati sa 9 na langit, at ang kaharian ng Diyos ay nasa ika-9 na langit. Sa itaas, mayroong extraterrestrial na kalangitan, iyon ay, ang universo. Noong lumipad siya mula sa Immortal Realm patungo sa God Realm noon, ang dahilan kung bakit biglang nagkamali ang Devo Uring System at pumasok sa semi-shielded state ay dahil sa 9th Heavenly God Realm, na malapit sa Outer Heavens. Kung hindi ka papasok sa semi-shielded na estado, maaari kang ma-detect ng celestial machine, at pagkatapos ay ma-wipe out kasama ng planeta. Ding, ang kaharian ay na-update, mangyaring suriin ito sa host. Sa oras na ito, nag-prompt muli ang system. Realm Update. Nagmamadali itong tiningnan ni Yezuan. Namana niya ang Panginoon ng mga Diyos, at ngayon ang kaharian ay ang Panginoon din ng mga Diyos. Ngunit ngayon,
ipinapakita ng sistema na siya ang unang pagkakasunod-sunod ng core ng bituin. At sa itaas ng mga core ay mga meteor, buwan, planeta, bituin, at iba pa. Naiintindihan din ito ni Yezuan, tumawid siya, kaya natural na hindi siya magiging estranghero. Ang Earth ay isang planeta, habang ang buwan ay isang satellite na umiikot sa Earth, at ang araw, ito ay isang bituin. Sa hindi inaasahan, ang kaharian ng Sansinukob ay nahahati ayon dito. Hindi mahalaga, bagaman, ang nag-aalaga kay Yezuan ay ang Nawanluo Federation. Itinatag ng Cosmic Human Race, at iba pang Cosmic Race, ang Wanluo Federation para labanan ang unang lahi sa universo, ang Chanji Race. Sa Wanluo Federation, ito ay nahahati sa dalawang kampo, ang isa ay ang agham at teknolohiya, at ang isa ay ang paglilinang. Ang kampo ng agham at teknolohiya, na pinamumunuan ng Immortal Dynasty, ay pangunahing bansa sa agham at teknolohiya, na gumagamit ng mga mecha, barkong pandigma, at iba pa para sa mga interstellar battle, at magkakaroon din sila ng gene culture fluid, at iba pa, upang mapabuti ang pisikal na fitness ng mga tao, kaya tinatawag din nila ang kanilang sarili na mga bagong tao. Tulad ni Yezuan ngayon, siya ay tinatawag na Lord of the Gods, na isa lamang titulo ng realm. Ang mga Diyos, sa katunayan, ay mga tao lamang na may sapat na kapangyarihan sa isang tiyak na lawak. Tungkol naman sa cultivation camp, ito ay pinamumunuan ng 10 Peerless Heavenly Palaces, iyon ay, tulad ng kasalukuyang pamamaraan ng cultivation ni Yezuan, ngunit ang kanilang nililinang ngayon ay hindi na totoo, kundi isang mas mataas na antas na bituin, kaya ang mga tunay na cultivator ay maaari ding tawaging star cultivator, ngunit hindi nila nakalimutan ang kanilang pinagmulan, kaya pinangalanan silang Seers. Ang mga makapangyarihang star cultivator na iyon ay maaari pang lansagin ang mga barkong pandigma sa pamamagitan ng kamay, hatiin ang mga planeta gamit ang mga espada, at iba pa. Gayunpaman, sa oras na ito, nag-prompt muli ang system. Ding, ang planeta kung saan matatagpuan ang host ay hindi pa federal na certified, ang system ay nagbibigay ng reward sa host na may titulong Interstellar Traveler, mangyaring pumunta sa pinakamalapit na planeta Chanhae Star para sa survey at certification, kung hindi, ang hindi pagmamay-ari na planeta ay maaaring matuklasan ng iba pang Interstellar Traveler. Ding, automatikong nakabuo ang system ng Federated Identity Card para sa host. Ding, iminumungkahi ng system na ang host ay maging isang interstellar mercenary. Nang marinig ito, sinuri ito ni Yezuan at nalaman na ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan ay ang orihinal na naninirahan sa Chanhae Star, basta't pumunta siya sa Chanhae Star para sa survey at sertipikasyon ng planeta, kung gayon ang planetang ito ay nasa ilalim ng kanyang pangalan. Hanggat mag-a-apply siyang muli para sa closed management, hindi papayagang pumasok ang mga dayuhang interstellar traveler. Kung ito ay pinatunayan muna ng iba, kung gayon ang planetang ito ay hindi pag-aari niya, at pagdating ng panahon, ang mga interstellar traveler na iyon ay maaaring gawin ang anumang gusto nila dito. Ito ang tahanan ni Yezuan, at hindi siya papayag na mangyari ang ganitong bagay. Sa sandaling iyon, lumipad na lang siya pataas, at hindi nagtagal ay nalagpasan niya ang protective layer ng planetang ito. Sa sandaling ito, si Yezuan ay nasa kalawakan, iyon ay, sa labas ng kalangitan. Ang pamagat ng interstellar traveler ay maaaring mabawasan ang pagkakataong makatagpo ng isang cosmic space rift, kung hindi man sa kanyang lakas. Sa sandaling mahawakan niya ang isang cosmic space rift, siya ay sisipsipin dito at pagkatapos ay madudurog. Ang outer space ay lubhang hindi matatag, na may malaking bilang ng mga cosmic spacecraft, at ang pamagat na ito ng interstellar traveler ay binabawasan ang pagkakataon na si Yezuan ay makatagpo ng mga bitik sa kalawakan kapag siya ay nakaligtas sa labas. Sinasabing ang mga makapangyarihang star cultivator na iyon ay maaari ding gumamit ng magic weapons at mga katulad nito para magsagawa ng interstellar travel sa labas, at may mga tao pa nga na kayang dalhin ang space rift sa universo sa laman. Sa sandaling ito, tumingin si Yezuan sa planeta sa ibaba, puno ng pag-iisip. Sinuri niya ang system at nalaman na ang rekomendasyon ng system ay makarating sa Chanhae Star sa loob ng 1 taon para sa sertipikasyon. Ang 1 taon ay wala para sa kanya ngayon. Gayunpaman, nakahanap din siya ng system prompt na nagsasabing kung gusto mong pumunta sa interstellar travel, dapat mong alisan ang laman ng devouring space,
kung hindi ay maaaring gumuho ang devouring space. Sa madaling salita, dapat pakawalan ang mga lumalamon sa espasyo, at walang maiiwan. Kasabay nito, ang mga pagsasanay na iyon, mga sandatang mahika, mga linya ng dugo, at iba pa ay mawawalan ng laman. Maging ang daloy ng daloy na lumalamon sa espasyo ay magkakaisa sa universo. Bagamat nasa outer heavens na siya ngayon, nasa loob pa rin siya ng planetang ito, kaya hindi ito itinuturing na interstellar travel. Ang planetang ito ay nahahati sa 9 na langit, kaya tinawag itong Nine Heaven Star. Para sa paglalakbay sa interstellar, maghintay ng ilang sandali. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang pamilya at mga kaibigan ang mabuting balita. Pagkatapos, inilagay niya ang lahat ng tao sa devouring space sa Divine Realm Continent. Siya nga pala, pinakasalan ko sina Tita Mi at Feiyan. Siyempre, kailangan ng mahulog. Si Luoluo ang sinundan niya mula sa unang langit, at ito ang taong sumunod sa kanya sa hindi mabilang na taon, at natural na hindi niya ito malilimutan. Ngayon, si Yezuan ay may kabuoang 5 asawa, sina Song Jiejing, Guan Yulan, Luoluo, Mi Yan at Feiyan. Sayang at wala siyang maaga na tao o bagay sa kanyang lumalamon na espasyo. Makalipas ang 1 buwan, oras na para umalis, at para sa sertipikasyon ng planetary survey, kailangan mong gawin ito sa lalong madaling panahon, kung may makakaalam muna, ito ay magiging mahirap. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso na magpapalim na siya sa lahat at muling pupunta sa outer heavens. Noong nakaraan, hindi siya umalis sa hanay ng Nine Heavens, kaya hindi ito binibilang bilang isang interstellar trip. This time, umalis na siya. Kabanata 2572, Burial Star Field. Nang umalis si Yezuan sa Nine Heaven Star at nagsimulang maglakbay sa interstellar, ang Starry Sky Level Devouring System sa kanyang katawan ay muling na-reset. Pagkatapos ng pag-reset, direktang na-trigger ang ultimate mission ng system ang sirain ang unang lahi sa universo, ang Chanji Clan. Para sa Heavenly Machine Clan na ito, may naiintindihan na si Yezuan sa sandaling ito. Sa buong malawak na galaxy, ang Heavenly Machine Clan ay sumasakop sa malawak na lugar ng unang universe, at siya ang numero 1 Panginoon sa kasalukuyang galaxy. At ang mga Terran, dahil sa kanilang malaking populasyon, ngayon ay sumasakop sa 2 universo. At sa 3 at 2 universo, gayon din sa iba pang maliliit na eroplano sa universo, marami pang iba pang mabituing karera sa kalangitan. Dahil ang kasalukuyang kaharian ay ang pinakamababang antas lamang ng Star Core First Order, at ang Nine Heaven Star Secret ay nagtataglay, ito ay isa lamang sa mga pinakakaraniwang pamamaraan ng paglilinang sa One Luo Federation na pinagsama-samang itinatag ng Third Universe Human Race at iba pang lahi sa universo. At sa gift package na nakuha niya sa pamamagitan ng pag-reset ng Starry Sky Devouring System sa pagkakataong ito, mayroon lamang mga ordinaryong kayamanan tulad ng Streamer Star Armor, ang Sky Star Sword, at ang Flying Star Shuttle. Bilang karagdagan, mayroon lamang 1 punto na naging mapagkukunan ng paglamon sa sistema para sa pagpapalitan ng mga pera. Bagamat si Yezuan ay mayroon pa ring sariling kamay sa paglamon ng system at sa pilitang mga kasanayan sa paglamon, sa kaso ng kanyang kasalukuyang mababang lakas, ang dalawang kasanayang ito ay karaniwang hindi umaasa sa. Sa sandaling ito, nakaupo si Yezuan sa maliit na barkong pandigma na Flying Star Shuttle, nag-set up ng self-propelled mode, at hiniling sa Flying Star Shuttle na dalhin siya sa Chanji Star sa field na ito ng bituin. Si Yezuan mismo, sa kabilang banda, ay nahulog sa isang malalim na daing, iniisip kung paano gamitin ang kasalukuyang mga mapagkukunan sa kanyang mga kamay upang buksan ang sitwasyon sa lalong madaling panahon. Una sa lahat, upang i-verify ang pagmamay-ari ng Nine Heavenly Stars, ito ang pangunahing prioridad, at ngayon ay magmadali sa Chanji Star, si Yezuan ay haharap din sa bagay na ito. At pagkatapos ay ang dulo ng linya. Ang mungkahi ng system ay hayaan si Yezuan na samantalahin ang oras na ito upang pumunta sa Chanji Star at magrehistro bilang isang interstellar mercenary nga pala, siya ay may titulong interstellar traveler, nakakaiba sa system, at ito rin ay kalamangan ni Yezuan. Sa malawak na kalawakan, mayroong lahat ng uri ng mga mapagkukunan at likha, ngunit ang paglalakbay sa pagitan ng mga bituin, ang posibilidad na makatagpo ng mga bitek sa kalawakan ay napakataas din,
kumpara sa iba pang mga mersenaryo sa pagitan ng mga bituin, ang pamagat ng interstellar traveler ni Yezuan ay mababawasan ang kanyang panganib sa aspetong ito. Ngunit kung ano talaga ang nagudyok kay Yezuan na tanggapin ang mungkahi ng system at magpasya na pumunta sa Chanhae Star sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng paraan, upang magparehistro at maging isang opisyal na interstellar mercenary ay ibang usapin. Iyan ang pagkuha ng interstellar bloodline. Mayroong maraming iba't ibang mga Starry Sky bloodline sa Devo-Uring System Exchange Shop, ngunit mayroon lamang siyang isang punto na pinagmumulan na ng lumalamon na pera sa sistema, at hindi siya maaaring makipagpalitan ng anumang magagandang bagay sa kanyang libro. Sa Starry Sky bloodline, ang bilis ng pagpapabuti ng lakas ay magiging mas mabilis, kaya determinado si Yezuan na manalo. Bilang karagdagan sa pagpapalit nito mula sa sistema, mayroon din siyang ibang paraan, iyon ay, sa labas ng sistema, mula sa katawan ng ilang mabituing kalangitan na hayop sa mabituing kalangitan, upang makakuha ng mana. Ang ganitong uri ng Starry Sky na bloodline na nakuha mula sa labas ng mundo ay makikilala din ng system, at pagkatapos na matagumpay na makuha ang mana, ang bloodline inheritance na ito ay tatanggapin din ng system, at may posibilidad ng paglago at promosyon sa hinaharap. Pagkatapos maging isang interstellar mercenary, kailangang pumasok si Yezuan sa malawak na mabituing kalangitan upang manghuli ng iba't ibang mabangis na materyales ng hayop, o maghanap ng ilang mineral, na maaaring gamitin upang makipagpalitan ng pera sa sistema para sa pinagmulan ng paglamon. Bilang karagdagan sa kakayahang ipagpalit ang Starry Sky level Devo-Uring system sa kanyang katawan, maaari rin siyang makipagpalitan ng iba pang mga item sa ilan sa mga base at institusyon sa mga bituin ng Wanluo Federation. Halimbawa, sa bulwagan ng opisina ng alyansa sa Chanhae Star, mayroong isang espesyal na ahensya upang harapin ang lahat ng ito. Bilang karagdagan, sa malawak na mabituing kalangitan, bilang karagdagan sa alyansa ng lahat ng mga lahi, mayroong higit pang mga Wild Starry Sky Beast, at ang mga Starry Sky Beast na ito ang pinagmulan ng bloodline ng mga Star Beast. Siyempre, ang mga uri ng Starry Sky Beast ay iba, at ang kanilang mga bloodline ay mabuti at masama din. Sa pangkalahatan, kahit na ito ay isang ordinaryong Starry Sky Beast, ang bloodline nito ay hindi isang maliit na bit ng Devo-Uring source na maaaring ipagpalit sa system o sa Wanluo Alliance. Kung marami kang pera, hindi mahalaga, ngunit ngayong nasa mahigpit ka ng sitwasyon, para kay Yezuan, ang pinakamahusay na paraan para makuha ang bloodline ng Star Beast ay ang pumunta sa mabituing kalangitan para hanapin mag-isa ang Starry Beast. Ang bagay na ito ay napakahirap, at ang pagkakataon na magtagumpay ay mas maliit, ngunit hindi alam ni Yezuan kung gaano karaming mga panganib ang kanyang nalampasan sa daan, at ang kahirapan na ito ay hindi mahirap para sa kanya. Pagkatapos magdesisyon, sinamantala ni Yezuan ang katotohanan na hindi pa siya nakarating sa Chanhae Star, at sinimulang suriin ang Cosmic Star Map sa Flying Star Shuttle habang nasa daan, at pinili ang star field na pupuntahan niya pagkatapos magparehistro sa mga interstellar mercenaryo mamaya. Una sa lahat, kailangan kong pag-usapan ang posisyon ng Chanhae Star sa malawak na mabituing kalangitan. Ang Chanhae Star ay matatagpuan sa ikatlong universo na inookupahan ng sangkatauhan, at ang lahi ng tao sa ikatlong universo at iba pang mga lahi ng kosmiko ay nagtatag ng Wanluo Federation upang labanan ang unang lahi sa universo, ang lahi ng Chanji. Mayroong dalawang kampo sa Wanluo Federation, ang isa ay ang agham at teknolohiya, at ang isa ay ang paglilinang. Ang kampo ng teknolohiya ay pinamumunuan ng Immortal Dynasty, at ang kampo ng Shushan ay pinamumunuan ng 10 Peerless Heavenly Palaces. Ang Immortal Dynasty at ang 10 Peerless Heavenly Palaces ay dalawang pangunahing puwersa, ngunit ang bawat isa ay sumasakop sa kalahati ng mabituing kalangitan ng ikatlong universo, at ang Chanhae Star ay matatagpuan sa gitnang mezzanine ng dalawang puwersang ito. Sa gitnang mezzanine na ito, mayroong isang kulay abong Cosmic Void. Ang Cosmic Void na ito ay tinatawag na Burial Star Field. Sinasabing ang mga cosmic wormhole na maaaring pumunta sa unang universo at iba pang universo, tulad ng pangalawang universo, ay nasa kailaliman ng Burial Star Field na ito. Masasabing kapag nagsimula ang unang universo at ikatlong universo ng isang tunay na all-out war, ang Burial Star Field kung saan matatagpuan ang cosmic wormhole ay tiyak na magiging frontline ng battlefield.
ang isang malaking bilang ng mga cosmic powerhouse na bumubuo sa pangalawang universo ng One Luo Federation at iba pang mga universo kasama ng mga tao, sa pamamagitan ng cosmic wormhole, ang unang darating sa burial star field na ito. Pero syempre, wala pang malakihang digmaan sa pagitan ng iba't ibang lahi sa universo ngayon, kaya payapa pa rin itong burial star field. Gayunpaman, dahil ang mga cosmic wormhole na nag-uugnay sa ilang cosmic planes ay nasa pinakamalalim na bahagi ng star field na ito, ang star field na ito ang pinakakomplikado kahit sa panahon ng Taipang. Halos lahat ng powerhouses ng universo ay papasok dito, at paminsan-minsan ay makakakita ka pa ng ilang lihim na nakalusot na Heavenly Machine Clan. Ang dahilan kung bakit ganito ay dahil ang burial star field na ito ay talagang isang star tomb, at ang libing na ito ay tumutukoy sa kahulugan ng pagbagsak ng hindi mabilang na mga bituin. Ang burial star field ay hindi isang black hole, ngunit ito ay nasa pagitan ng normal na cosmic void at ang black hole, at kabilang sa isang kulay abong cosmic star field. Maraming mga bituin na pumasok sa panahon ng katahimikan at pagkahapo ay halos lahat ay naaakit sa larangan ng bituin na ito, tulad ng isang black hole na hinihigop at nilalamon ang lahat. Sa katunayan, ang kulay abong lugar na ito ay isang itim na butas na unti-unting nabubuo. Dahil hindi pa ito nabubuo, kung ito man ay ang mga powerhouse ng universo o lahat ng uri ng cosmic beast, maaari nilang pasukin ito at hanapin ang mga umiiral na mapagkukunan sa loob, pati na rin ang pinagmulan ng star core ng mga patay na bituin na iyon. Si Yezua na ngayon ang pinakamababang star core realm ng Starry Sky level, at isa rin itong first order. Ang Star Core Origins na ito ang pinakakapaki-pakinabang para sa kanyang realm improvement. Habang siya ay naghihinuha, muling tumunog ang prompt ng system. Ding, dumating na si Chanhei Star. Habang tumutunog ang prompt ng system, nagising si Yezuan mula sa kanyang pagmumuni-muni, dama po ang kanyang mga mata sa bintana ng Flying Star Shuttle, at isang malaking bituin ang pumasok sa kanyang mga mata, na maraming beses na mas malaki kaysa sa Nine Heaven Star na kanyang nilisan. Kabanata 2573, ang may-ari ng siyam na bituin sa langit. Bilang karagdagan, ang Chanhei Star na ito ay hindi lamang malaki, ngunit nagbibigay din kay Yezua ng parang panaginip na pakiramdam. Mayroon ding isang kapaligiran sa labas ng malaking bituin, na bumabalot sa bituin sa loob, ngunit ang isang malaking bilang ng mga node ay bahagyang makikita sa kapaligiran na ito, at ito ay malinaw na ito ay parehong isang kapaligiran at isang pormasayon, at kapag kinakailangan, ito ay may kakayahang ipagtanggol. Ito ay kabilang sa saklaw ng sibilisasyong Shushan. Ngunit sa katunayan, ang Chanhei Star ay hindi lamang isang planeta kung saan laganap ang cultivation civilization, dahil si Yezuan ay nasa labas ng atmosphere, at nakakita rin siya ng ilang super large star ducts. Ito ay katulad ng isang pantalan at daungan sa karagatan, ngunit ito ay isang starship na nakadaong. Siyempre, ang mga interstellar battleship na lumilitaw sa larangan ng paningin ngayon ay hindi maliliit na barkong pandigma tulad ng Flying Star Shuttle na pagmamay-ari ni Yezuan, lahat sila ay mga supergiant. Sa ngayon, ang mga higanting class na star warship na ito ay nakadaong lahat sa ilang mga star dock na binuksan sa kapaligiran ng Nine Heaven Star Formation, naghihintay na makapasok sa loob ng mga bituin. Malinaw, ang ibang mga lugar ng atmosfera ng pormasayon ay hindi naa-access, at kung ikaw ay makapasok ng hindi sinasadya, maaari kang magdulot ng reaksyon sa pormasayon, at may mga patrol na darating. Inalis ni Yezuan ang lumilipad na shuttle sa lalong madaling panahon, at ang pagkamamamayan ng One Luo Federation na tinulungan ng system sa kanya ay automatikong mabuo. Sa katunayan, ay walang anumang mga token ng pagkakakilanlan o anumang katulad nito, ngunit na-verify lang ito gamit ang isang iris. Ang figure ni Yezuan ay nahulog patungo sa isang star dock. Ang star dock ay napakalaki, at isang malaking platform ang itinayo sa walang laman sa labas ng atmosfera, na nakahati sa dalawang panig. Ang isang gilid ay ang dock area. Ang mga malalaking barkong pandigma na iyon ay hindi makapasok sa Chanhei Star, maaari silang dumaong sa star dock sa labas, at sila ay sisingilin ng upa. Ipinapakita nito ang mga benepisyo ng isang maliit na barkong pandigma, katulad ng isang magic weapon, na maaaring isama sa katawan, at nakakatipid din ito ng mga bayarin sa pantalan. Siyempre, ang malalaking barkong pandigma ay maaari ding isama sa katawan,
ngunit hindi yun nangangahulugang isang ordinaryong star-level powerhouse ang makakagawa nito. Pagkalapag ni Yezuan sa entablado, dumiretso siya sa daanan ng mga tauhan sa kabilang panig, maraming figure ang nakapila. Bukod pa sa mga ordinaryong anyo ng tao, mayroon ding iba't ibang kakaibang anyo ng buhay. Isa sa kanila si Yezuan ay palihim na pinagmamasdan ng mahabang panahon, ngunit hindi niya mahanap kung aling bahagi ng kanyang ulo at aling bahagi ng kanyang puwitan. Ngunit ang aura na nagmumula sa katawan ng mga tao ay napakalakas, at hindi siya naglakas loob na tingnan ito ng sobra, dahil sa takot na magdulot ng hindi kinakailangang gulo. Ang One Luo Federation ay halatang napakalakas, maging ito ay isang cultivation civilization o isang teknolohikal na sibilisasyon, lahat ng mga ito ay umunlad sa isang napakataas na antas, at sila ay pinagsama pa. Pagkarating kay Yezuan, ang isang instrumento sa gilid sa harapan niya ay isang kislap lamang ng liwanag, iniskan ang kanyang mga mata, at pinakawalan siya. Sa loob ng kapaligiran, makikita mo ang isang mas kamangha-manghang mundo. Dahil siya ay pumasok sa Starry Sky Age, malinaw na ang arkitektura ng Chanhae Star ay hindi maaaring limitado lamang sa lupain. Nakita ni Yezuan na mayroon ding mga daanan patungo sa dagat sa itaas ng malawak na karagatan, at kasabay nito, bilang karagdagan sa lupain, mayroon ding ilang malalaking lungsod sa kalangitan tulad ng Sky City. Sa espasyo sa kapaligiran ng Chanhae Star, mayroong isang malaking bilang ng mga maliliit na shuttle na tumatakbo, na nakakasilaw. Bagamat siya ay talagang mausisa at interesado, hindi binalak ni Yezuan na tuklasin ang Interstellar City na ito na unang beses niyang nakatagpo pagkatapos pumasok sa mabituing kalangitan. Dahil isa na siyang kawawang bastardo ngayon, kaunti lang ang nasa katawan niya bilang pinagmumulan ng paglamon ng pera na ipinagpalit para sa Starry Sky Level Devouring System, at ang pera ng One Luo Federation ay isang star coin, at wala siyang kahit isa. Ang mga star coins, sa katunayan, ay isang uri ng mga kristal, na kung saan ay ang pinagmula ng star core sa core ng mga bituin, ang mga kristal na natitira pagkatapos na masipsip ang enerhiya, kahit na ang enerhiya ng star core sa mga kristal na ito ay naubos na, ngunit pagkatapos ng lahat, sila ay nagmula sa core ng mga bituin, at maaaring dahan daw ang sumipsip ng libreng enerhiya ng universo at maiimbak ito sa loob. Masasabing mayroon pa ring tiyak na halaga, kaya ang nalalabi sa pinagmulan ng mga star core na ito ay tinipon ng One Luo Federation at pinakintab sa laki ng karaniwang itlog ng kalapati bilang isang nagpapalipat-lipat na pera. Siyempre, ang pinagmulan ng core ng bituin ay mayroon ding isang antas, pagkatapos na maubos ang enerhiya. Ang kulay ng mga natitirang kristal ay iba rin, ang mas madilim na kulay, ang mas mabilis na libreng enerhiya ay maaaring makuha at maiimbak mula sa universo, kaya kahit na ito ay pinakintab sa parehong karaniwang hugis, ang halaga nito ay iba rin. Ito ay nahahati sa 7 uri, puti, orange, cyan, berde, pula, asul, at lila. 10 puting barya ay katumbas ng isang orange na barya, 10 orange na barya ay katumbas ng isang asul na barya, at iba pa, sa huli, ang isang purple na barya ay katumbas ng 1,000,000 puting barya. May dalawang klase daw ng star coin sa ibabaw ng purple coin, ang isa ay itim at ang isa ay siyam na kulay. Ang isang itim na barya ay katumbas ng 10 purple na barya, na 10,000,000 puting barya. Ang isang siyam na kulay na barya ay katumbas ng 100 purple na barya, na 100,000,000 puting barya. Nagpasya si Yezuan na pumasok sa Burial Star Domain bilang isang star mercenary, bukod pa sa pagkuha ng bloodline ng Star Beast at pangangaso para sa Beast Materials. Ang isa pang layunin ay hanapin ang pinagmulan ng Star Core mula sa Death Star Core sa loob, ubusin ang enerhiya nito upang mapabuti ang realm, at pagkatapos, ang natitirang mga kristal ay maaari ding i-recycle sa One Luo Federation kapalit ng mga Star Coins. Ang mga Star Coins na ito, anumang planeta ng One Luo Federation sa hinaharap, ay universal na pera, kailangan-kailangan, at mas marami ang mas mahusay. Matapos makapasok sa atmosfera ng Chanhae Star, ang Starry Sky Level Devouring System sa kanyang katawan ay automatikong nakakonekta sa panloob na network ng planetang ito, at ang koneksyon na ito ay tahimik pa rin, at hindi matutuklasan ng pangunahing master ng planetang ito. Ito ay isa pang kalamangan na inihambing ni Yezuan sa iba pang mga interstellar powerhouses. Halos sa sandaling siya ay tumuntong sa bituin na ito,
nakahanap siya ng ilang impormasyon ng serbisyo sa bituin sa kalooban sa pamamagitan ng phagocytosis system sa kanyang katawan. Hindi nagtagal, nakita niya ang lokasyon ng bulwagan ng Federal Affairs Hall ng Chanhae Star, na isang malaking nakasabit na gusali sa malawak na ibabaw ng dagat ng Chanhae Star. Kung ito man ay pagrerehistro ng pagmamayari ng Star Exploration o pagrehistro bilang isang interstellar mercenary ng One Luo Federation, kasama ang marami pang ibang gawain, lahat sila ay pinangangasiwaan sa kalahating walang laman na platform na ito. Maraming mga figure na nagpapabalik-balik sa platform, at dahil ang Chanhae Star ay nasa panlabas na gilid ng Burial Star Field, ang iba pang mga powerhouse ng One Luo Federation maliban sa sangkatauhan ay makikita sa lahat ng dako dito. Sa kabutihang palad, hindi na kailangang magbayad ng mga star coins upang magparehistro bilang isang interstellar soldier at pagmamayari ng Star Exploration, kung hindi, sa walang pera na sitwasyon ni Yezuan ngayon, natatakot ako na wala sa dalawang bagay na ito ang magagawa. Pagkatapos ng ilang abalang trabaho, natapos na si Yezuan na pumila sa harap ng dalawang malalaking bintana, at pagkatapos ay natapos ang lahat ng dalawang bagay na ito, at sigurado, pumasok siya sa panahon ng mabituing kalangitan, ang mga suburb ay hindi pangkaraniwan, at ang mga tauhan sa mga susing bintana ay higit pa sa 70% ng mga anthropomorphic advanced na intelligent na mga robot. Nang lumabas si Yezuan mula sa pangalawang window ng transaksyon, ang sistema ng Fugogami sa kanyang katawan ay gumawa din ng mabilis na tunog. Ding, binabati kita sa host sa pagiging may-ari ng 9 Heavenly Stars. Hint, sa pagbuti ng kakayahan ng host, sa hinaharap, magkakaroon ng pagkakataong maabsorb ang 9 Heaven Stars sa lumalamon na espasyo sa katawan. Ding, congratulations sa host sa pagiging interstellar mercenary ng One Luo Federation. Federal Mercenary Registration Number TOL 13,148,080. Ang Virtual Soldier Scorecard ay nakabundle sa Host Federation Identity, at ang Federal Points na nakuha ay automatikong mabibilang. Kabanata 2574 Federal Standings. Nang marinig ang mabilis na tunog ng sistemang lumalamon, alam ni Yezuan na itong tinatawag na Interstellar Mercenary Identity, lumabas na ang token nito ay nakatali pa rin sa Federal Identity, at walang pisikal na token na mas maginhawa. Tungkol naman sa integral function ng Virtual Soldier Support Token na ito, hindi niya ito gaanong pinapansin noon, ngunit ngayong narinig niya ito, medyo naging interesado siya, at mabilis na sinuri ito sa sistema ng kanyang katawan. Ang tinatawag na Federation Points ay tumutukoy sa mga kontribusyon na ginawa ng mga tao ng One Luo Federation sa buong Federation, na umiiral habang buhay at maaaring maipon. Sa kasalukuyan, ang mga federal na puntos ni Yezuan ay 0, 0. Ito ay dalawang value, ang unang 0 ay ang opisyal na integral value, na idaragdag sa lahat ng oras at hindi i-clear. Ang 0 sa mga panaklong sa dulo ay ang halaga na na-redeem, na kinakalkula at naipon habang ginagamit ito. Halimbawa, kung ang halaga ay 1,200, nangangahulugan ito na nakapag-set up ka ng kabuuang 1,000 kontribusyon na puntos para sa One Luo Federation, ngunit sa 1,000 na kontribusyon na ito, nakagamit ka na ng 200 puntos. Tama, ang mga kontribusyon na puntos na ito ay maaaring gamitin upang makipagpalitan ng mga item para sa mga item sa lahat ng mga bituin ng alyansa at lungsod ng One Luo Federation, at ang tanggapan ng Federal Affairs ng bawat bituin ay may espesyal na departamento. Kahit na ang ilang anti-heaven materials at treasures, o exercises, bloodlines, at mga katulad nito, ay maaaring palitan, syempre, kung mayroon kang sapat na Federation Points. Ang Federation Point na ito ay hindi natatangi sa Terran Starry Sky supporters, ngunit ang lahat ng mga mamamayan ng One Luo Federation ay maaaring pumunta sa isang espesyal na window para i-activate ang Federation Contribution Point System na ito. One Luo Federation, bilang karagdagan sa lahi ng tao, mayroong isang malaking bilang ng iba pang mga lahi sa universo. Ang Federation Contribution Point System na ito ay universal, ibig sabihin, hanggat ang iyong mga puntos ay sapat na mataas, maging ito ay nasa teritoryo ng sangkatauhan o teritoryo ng iba pang mga lahi sa universo, hanggat ang kabilang partido ay kabilang sa One Luo Federation, maaari mo itong gamitin. Siyempre, para ma-activate ang Federation Contribution Point System na ito,
kailangan mo munang magkaroon ng sapat na lakas. Ang unang pagkakasunod-sunod ng Star Core ay ang pinakamababang pamantayan, maging ito man ay lahi ng tao o iba pang lahi ng universo. Maraming mamamayan ang walang ganitong lakas, at hindi sila kwalipikado. Dahil ang scoring source ng point system na ito ay limitado lamang sa mga kaaway ng One Luo Federation, iyon ay, ang Heavenly Machine Clan ng First Universe. Kapag nasira mo lang ang isang miyembro ng Celestial Clan, o ang kaakibat nitong lahi ng alipin, o kumuha ng ilang espesyal na materyales o mineral na napakahalaga ng mga strategic na materyales para sa labanan sa pagitan ng Federation at Celestial Clan, automatikong bibigyan ka ng system ng mga puntos. Siyempre, iba ang pamantayan sa pagmamarka para sa bawat pamamaraan. Kung papatayin mo ang isang ganap na miyembro ng Celestial Machine, maaaring ito ay 100 Federation Contribution Points, habang ang papatayin mo ay isang lahi ng alipin na naka-attach sa Celestial Clan, na maaaring 10 o kahit kaunti lang. Sa parehong paraan, maaari ka lamang makakuha ng isang espesyal na piraso ng mineral, at pagkatapos ibigay ito sa Federal Office, maaari kang makakuha ng hanggang 1,000 o 10,000 na kontribusyon na puntos. Dahil mayroong isang Federal Contribution Point System, natural na magkakaroon ng isang bagay bilang isang listahan ng kontribusyon. Ang virtual na listahan ng kontribusyon ng federasyon ay matatagpuan sa anumang network na terminal ng lahat ng lahi ng miyembro ng One Luo Federation. Madali itong sinuri ni Yezuan, at pagkatapos ay diretso siyang natakot. Ang federal standing na ito ay nahahati sa 3, ang Heaven Rankang, ang Earth Rankang at ang Human Rankang. Listahan ng langit, kunin ang una sa ikadaang pwesto na may pinakamataas na puntos ng kontribusyon. Sa listahan, kunin ang 100 at 1 hanggang 1,000. Sa listahan, kunin ang ika-1,000 at ika-1 hanggang ika-10,000. Hindi na kailangang sabihin, maraming mga lahi ng tao ang sumasakop sa pangalawang universo, at kailangan mong magdagdag ng iba pang mga lahi sa universo. Ang base number na ito ay hindi ka panipaniwala. Ngunit ang 3 listahan ng langit, lupa at mga tao ay 10,000 lugar lamang sa kabuuan. Ang 10,000 na lugar na ito, sa loob ng daan-daang taon, ay hindi gaanong nagbabago, at ang mga maaaring magmadali sa tuktok ng listahan ay ang pinaka-elite na pag-iral sa Federation, at ang kahirapan ng mga huli na gustong palitan ng mga ito ay maiisip. Tiningnan ni Yezuan ang huling ilan sa listahan, at ang kanilang mga kontribusyon na puntos ay higit sa 100,000 puntos, at ang kanilang lakas sa paglilinang ay nasa itaas din ng Black Hole Realm. Tulad ng para sa 900 katao sa listahan ng lupa, ang paglilinang sa likod ng pangalan ay pawang mga tandang pananong. At ang 100 tao sa Heavenly List, pasensya na, ang impormasyon ng Cultivation Realm ay isa ring tandang pananong, na halatang sadyang tinatakpan. Sa mabituing kalangitan na kapaligiran, ang Cultivation Realm ay ibang-iba na, at maraming tao ang hindi masusulyapan ang lahat ng antas ng realm, ngunit si Yezuan, dahil sa sistema ng paglamon sa kanyang katawan, ay maaaring malaman ang lahat ng ito sa pinakamahina na Star Core Realm ngayon. Ngunit kahit na ito ay ang sistemang lumalamon, sa mga tuntunin ng mabituing langit level na Cultivation Realm, iilan pa rin sa kanila ang nakalaya mula sa pagbabawal kay Yezuan. Ang mga ito ay, mga core, meteor, buwan, planeta, bituin, nebulae, galaxy, black hole. Sinasabing ito lamang ang unang 8 sa 15 ordinaryong antas ng Starry Sky Realms. At pagkatapos ng 15 ordinary level Starry Sky Realms, sinasabing may mga high-level realms pa rin na talagang matatawag na powerhouses ng Starry Sky. Ngunit walang alam si Yezuan tungkol sa mga ito ngayon. Ngayon, sa 8 kilalang ordinary level Starry Sky Realms, siya ang pinakamahina na Star Core First Order, at ang pinakamahina sa listahan ay lahat ay Black Hole Realms, kung sabihin, ang ganitong uri ng bagay sa listahan ay puro malayo para sa kanya. Siyempre, ang mga kondisyon para sa pagpasok sa listahan ng federal na kontribusyon ay upang isaalang-alang lamang ang mga puntos ng kontribusyon ng federal, at ito ay walang kinalaman sa lakas, ngunit kung nais mong makakuha ng isang malaking bilang ng mga puntos ng kontribusyon, walang katumbas na malakas na lakas, posible ba? Kahit si Yezuan ay hindi naisip ang tungkol dito, gayon din ang artificial intelligence robot na nagbigay sa kanya ng status ng isang interstellar mercenary. Ngayon ay tiyak na hindi niya napagtanto na hindi nagtagal,
ang unang Federation powerhouse sa kasaysayan na nilinang sa ibaba ng Black Hole Realm ay talagang ipinanganak sa kanyang mga kamay ngayon, at ang bilang ng interstellar mercenary na ito ay napakadaling tandaan, 13,148,080. Matapos tapusin ang dalawang apurahang bagay, hindi nagpatuloy si Yezuan sa Chanhae Star, at agad na bumalik sa malawak na cosmic void sa labas ng atmosphere ng Chanhae Star sa pamamagitan ng Star Dark Passage nang siya ay pumasok. Ang sistemang lumalamon sa kanyang katawan ay automatikong nag-download ng mapa ng mabituing kalangitan ng Burial Star Field. Bagamat ang Chanhae Star ay matatagpuan sa Fallen Star Field na ito ay nasa pinakalabas na gilid, at upang tuklasin ang star field na ito at makakuha ng mabangis na beast materials at iba't ibang kapaki-pakinabang na mineral, kailangan na lumalim pa. Kinuha ni Yezuan ang Flying Star Shuttle at mabilis na sumugod patungo sa walang katapusang kulay abong kawalan sa kanyang harapan. Mabilis na lumipas ang isang buong buwan, at sa una, paminsan-minsan ay nakikita ng Flying Star Shuttle ang ilang barkong pandigma na dumaraan sa kawalan, o panandalian sa di kalayuan, ngunit sa nakalipas na 10 araw o higit pa, wala siyang nakitang iba pang anyo ng buhay. Not to mention the battleship, hindi pa siya nakakita ng kahit isang Starry Sky Beast na sinasabing pinakakaraniwan sa malawak na Burial Star Field na ito. Nang medyo natahimik si Yezuan, sa wakas ay tumunog muli ang mabilis na tunog ng system. Ding, nakakita ako ng mabituing langit na lumalamon sa hayop, bloodline, primary. Value, rare, nakalok. Kabanata 2575 nawalan ng asawa at nasira ang hukbo. Bloodline, elementarya, halaga, bihira. Nang marinig ito, tumalon ang puso ni Yezuan, at bigla siyang natuwa. Pangunahin ng bloodline, na nangangahulugan na ang karamihan sa mabangis na hayop na ito ay nasa simula pa lamang, kung ito ay mahuli. Kapag ginamit ni Yezuan ang sistema ng paglamon upang lumunin ito, ang bloodline na makukuha niya mula dito ay magiging lubos na kompleto. At ang halaga ng treasure level, ibig sabihin, ang bloodline na taglay ng mabangis na halimaw na ito ay ang uri na maaaring patuloy na lumago, at ang salitang treasure level ay sapat na upang ipakita kung gaano ito kabihira. Siyempre, ang mas ikinagulat ni Yezuan ay ang mabangis na hayop na ito ay ang Starry Sky Devouring Beast na gusto niya, na tinutukoy bilang ang Star Beast. Sa malawak na mabituing kalangitan, mayroong libu-libong pangkat etniko. Maraming mga lahi ay hindi man lamang laman at dugo, halimbawa, natutunan ni Yezuan sa pamamagitan ng sistema ng paglamon na mayroong isang mineral na buhay, at ang katawan nito ay talagang isang misteryosong kristal. Ngunit kahit na ito ay ang ganitong uri ng walang laman na buhay na kristal, ang kanilang lahi ay isa talaga sa One Luo Federation, ngunit maraming laman at dugo na mabangis na hayop sa mabituing kalangitan ang hindi kasama sa Federation, gaano man sila kalakas, sila ay biktima lamang. Ang pinakapangunahing dahilan para dito ay karunungan. Ang tanging pamantayan para sa pagkilala at pagsukat sa pagitan ng mas mataas na buhay at mabangis na mga hayop sa sansinukob ay karunungan. Kahit na ito ay isang malakristal na buhay, hanggat ang antas ng karunungan at sibilisasyon ay umabot sa pamantayan, maaari itong ituring na isang mataas na antas ng buhay, at isang mabangis na hayop, gaano man ito kalakas, ay may limitadong antas ng karunungan at sibilisasyon, at maaari lamang mabawasan sa isang mabangis na hayop na hinahabol bilang biktima ng matataas na antas ng mga anyo ng buhay. Sa malawak na kalawakan, ang mga uri ng ganitong uri ng mabangis na hayop na may hindi kumpletong espiritual na katalinuhan at sibilisasyon ay walang katapusan. Ang Starry Sky Devouring Beast ay isa sa mga mas mahalaga, lalo na sa Fallen Star domain na ito. Ang Burial Star Field, sa katunayan, ay isang malaking cosmic black hole na nabubuo, at nasa star level din ito. Ang isang malaking bilang ng mga bituin ay nahila sa espesyal na field ng bituin na ito na maglalaho, at maging ang isang bituin na nagniningning ng maliwanag, pagkatapos na mahila sa Burial Star Field, ay maaapektuhan ng pangkalahatang takbo ng malawak na larangan ng bituin na ito, mabilis na lumabo, at nagsimulang mamatay. Ang ganitong uri ng mga bituin ay wala nang nakakatakot na liwanag at init tulad ng mga bituin sa labas ng mundo, at hindi sila maaaring lapitan, ngunit hindi sila tunay na mga bituin ng kamatayan, dahil sila ay apektado ng pangkalahatang takbo ng larangan ng bituin na ito,
mabilis silang lumabo sa loob ng maikling panahon, at mayroon pa ring malaking bilang ng mga nuklei ng bituin sa kailaliman ng kanilang mga core. Bilang resulta, mayroong malaking halaga, at ang pagmimina ng mga halagang ito ay magiging napaka-convenient at mabilis din. Maraming ganoong mga bituin sa Burial Star Field, at ito mismo ang dahilan kung bakit ang mahiwagang star field na ito ay makakaakit ng malaking bilang ng mga Federation powerhouse na darating, kahit nakasama ang Chanji clan ng First Universe, at ang ilan sa mga alipin na powerhouse ng Vassal Chanji clan, ay tahimik ding darating. Gayunpaman, marami pa sa kanila sa Burial Star Field, na talagang ang uri ng mga totoong patay na bituin na ang pangunahing pinagmulan ng bituin ay naubos na sa kailaliman ng mga bituin. Ang mga patay na bituin na ito ay eksaktong kapareho ng iba pang mahahalagang bituin, at kung hindi sila tumagos sa core ng bituin, walang paraan upang malaman kung gaano karaming mga core ng bituin ang nasa kanilang mga core, o kung gaano karami o hindi pa ito umiiral. Ngunit kung susubukan mong pasukin ang kaibuturan ng bawat bituin na iyong makakaharap, ang ganitong bagay ay magpapapagod sa mga tao hanggang sa mamatay. At kayang lutasin ng bloodline ng Starry Sky Devouring Beast ang problemang ito. Ang dahilan kung bakit ang Starry Sky Devouring Beasts ay tinatawag na Star Beasts ay dahil kumakain sila sa Star Core origin ng mga bituin sa buong buhay nila, at bawat Star Sky Devouring Beast ay nakakamit ng bloodline evolution at ontology growth sa pamamagitan ng paglamon ng malaking bilang ng Star Core origins. Sa makatuwid, sila ang pinakasensitibo sa hininga ng pinagmulan ng Star Core, tulad ng patim sa dagat, uhaw sa dugo, kaya mayroon silang isang partikular na matalas na pangunawa sa amoy ng dugo. Masasabing kung maaari kang magtaas ng isang Star Beast sa iyong kamay, o direktang magkaroon ng bloodline ng isang Star Beast, kung gayon, sa Fallen Starfield na ito, wala nang iba pang babanggitan sa ngayon, at least, sa paghahanap sa pinagmulan ng Star Core, ito ay magiging unfavorable. Ito ay tiyak na mas nakakatakot kaysa sa paggawa ng higit na may mas kaunti. Ang Star Core origin ay maraming gamit at malaking halaga, para sa average na Federation powerhouse, maaari mo itong i-barter, maaari mo ring makuha ang enerhiya nito, at pagkatapos ay i-recycle ang Star Core Origin Crystal na naubos ang enerhiya sa Wanluo Federation para mapolish nila ito sa isang karaniwang hugis at gawin itong federal currency. Si Yezuan ay nasa Star Core Realm na ngayon, at noong siya ay nasa Star Core Realm, ang paglamon sa Star Core Origin ay ang pinakakapakipakinabang para sa pagpapabuti ng lakas ng realm, at ang pag-akyat ng realm ay ang pinakamabilis, na higit sa anumang uri ng enerhiya. Sa madaling salita, ang pinakakailangan ni Yezuan ngayon ay ang Star Core Origin, at itong Starry Sky Devouring Beast, para sa kanya, ay malinaw na ang Star Core Origin na malapit na. Napakabihirang na ng Starry Sky Devouring Beasts, at ang isang juvenile ay mas bihira pa. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi ito mapapalampas ni Yezuan kahit ano pa ang mangyari. Lock your bearings, Han, now na. Hindi nagatubili si Yezuan, at agad na tumugon. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang pulang tuldok sa Starry Sky map ng system, na hindi masyadong malayo sa kasalukuyang lokasyon ni Yezuan, at hindi ito ma-detect ng system kung ito ay malayo. Sa isang tiyak na direksyon, agad na hinimok ni Yezuan ang Flying Star Shuttle at sinubukan ang kanyang makakaya upang makahabol. Ang Starry Sky Devourer na ito ay puro hindi maabot, at kung ito ay makatagpo, masasabi lamang na ito ay swerte, at kailangan niyang manghuli ito sa lalong madaling panahon, kung sakali. Sa kabutihang palad, ito ay isang batang hayop lamang, at ang lakas nito ay hindi dapat masyadong malakas. Ginagamit ni Yezuan ang kamay na lumalamon na kasama ng sistema, at ang pagkakataon ng matagumpay na pangangaso ay napakataas pa rin. Hindi talaga maganda, may kakayahan din siyang lumamon ng sapilitan, pero medyo lumala ang probabilidad ng tagumpay. Kung hindi matagumpay ang kamay na lumalamon, ibig sabihin ay halatang pambihira ang lakas nito, kahit pilit na nilalamon, natatakot ako na medyo nabitin. Hindi nagtagal, isang Cyan Beast na kasing laki ng isang Zang ang lumitaw sa kanyang paningin. Ang kanyang hininga ay hindi halata, at ito ay labis na pinigilan, nakabitin lamang sa Galactic Void, at sa kanyang harapan, mayroong isang maliit na tumpok ng mga pulang kristal. Pinagmula ng Star Core, nang makita ang tumpok ng pulang kristal na ito, nanliit ang mga mata ni Yezuan,
at ang kanyang puso ay nanginginig ng husto. Ang Star Coins, ang pera ng One Luo Federation, ay ginawa mula sa mga labi ng Star Core Origin Crystal na naubos ang kanilang enerhiya, at ang kanilang mga kulay ay nahahati sa 7 uri, puti, orange, cyan, berde, pula, asul, at lila. Ang Red Star Core Origin Crystal, ang Star Coin na ginawa sa pamamagitan ng polishing, ay pula rin, ang isa ay katumbas ng 10,000 white coins. Ang dami ng Star Coin ay kasing laki lang ng daliri pero ang maliit na tambak ng Red Star Core na pinanggalingan sa harap mo, kahit na isaalang-alang mo ang pagkasira sa polishing, at least makakagawa ka ng mahigit 10,000 Red Star Coins. Iyan ay 100 milyong puting barya, na halos kapareho ng 10 itim na barya, o 100 na kulay na barya. At hindi iyon mas mahalaga. Higit pa rito. Itong tumpok ng red level na Star Core na pinanggalingan, ang walang kamatayang Star Core energy nito ay malinaw na umiiral pa rin, kung hindi, ang mabituing langit na lumalamon na hayop na ito ay hindi magiging interesado dito, at ito ay papalapit dito ng hakbang-hakbang ng maingat. Cain. Ang salitang ito ay pumasok sa isip ni Yezuan, at ang kanyang mukha ay naging kakaiba nang siya ay biglang pumasok. Sino ang napakalaki na hindi siya nag-atubiling kumuha ng napakaraming red level na Star Core na pinanggalingan upang bitag itong mabituing langit na lumalamon sa hayop? Nakilala si Yezuan, malinaw na ito ang ritmo ng pagkawala ng kanyang asawa at pagsira sa kanyang hukbo. Ngayong ang Super Devouring System ay pumasok na sa Interstellar Chapter, tiyak na magiging mas exciting si Yezuan kung gusto niyang dalhin ang Starfleet sa kanyang laman. Bilang karagdagan, ang ilang mga mambabasa ay nagsabi kung si Yezuan ay babalik sa Earth, at ang masasabi ko lang na ito ay tiyak. Kaya lang matagal nang naglakbay si Yezuan, may isip mo ba kung gaano kalayo ang pag-unlad ng mundo, at saang universo? Kabanata 2576, Pagtakas. Kamay na lumalamon. Sa pagkabigla, tumibok ng husto ang puso ni Yezuan, ngunit walang bahid ng pag-aalinlangan. Direktang hinikayat niya ang lumalamon na kamay, nilunok ang Starry Sky Devouring Beast na hindi kalayuan sa kanyang harapan at ang maliit na tumpok ng pulang Star Core ay nagmula sa kanyang katawan. Pagkatapos ay tumalikod siya at tumakas ng hindi lumilingon. Ang pagkakaroon ng Starry Sky Devouring Beast na ito na nakulong, kahit na umatras ito sa malayo. Ang atensyon nito ay dapat palaging nakatutok dito. Alam na ni Yezuan na alam na ng kabilang partido sa sandaling kumilos siya, at kailangan niyang tumakas kaagad. Ano, sa One Luo Federation na ito, may nang-ahas na manakawan ng isang bagay na mahirap makuha. Ito, baliktad lang, halos kasabay ng paggalaw ni Yezuan, sa loob ng isang barkong pandigma, ang isang binata ay napabulalas na hindi makapaniwala, at pagkatapos, sa walang laman na kawalan sa di kalayuan, isang maliit na barkong pandigma ang dahan-daang lumitaw. Bagamat hindi kalakihan ang battleship na ito, halos kapareho ito ng Flying Star Shuttle ni Yezuan, ngunit halatang mas mataas ang grade nito. Makikita ito sa katotohanang may nakatagong pormasayon sa katawan nito. Sa Starry Sky Age, ang siyentipiko at teknolohikal na sibilisasyon at ang sibilisasyong Shushan ay magkasabay, at maraming beses na sila ay hindi na makikilala sa isa't isa, mayroon ka sa akin, mayroon ako sa iyo. Maging ang mga barkong pandigma ay pareho, ang ganitong uri ng bagay na nabibilang sa mga nangungunang produkto ng siyensya at teknolohikal na sibilisasyon ay ginamit na ang pagbuo ng sibilisasyon sa paglilinang. Ang mga pormasayon na nakaukit sa loob at labas ng barko ay karaniwang kumikilos sa 3 aspeto, atake, depensa, o bilis. Bagamat hindi karaniwan para sa mga barkong pandigma na sadyang tatak ang nakatagong pormasayon na ito, sa pangkalahatan ay mahalagang mga estratehikong barko ng Federation ang mga ito, at iisa lang ang paliwanag para sa mga pribadong barkong pandigma na nagtatatak sa pormasyong ito, maraming mga Star Coins, at sinusunog nila ang kanilang mga kamay. Malinaw, ang binata na nagmamay-ari ng maliit na barkong pandigma na ito ay dapat magkaroon ng isang pambihirang background, kung hindi siya magkakaroon ng mga ganoong salita noon, lalo pa ang basta-basta na magtapon ng isang grupo ng mga red level na Star Core na pinanggalingan upang bitag ang isang juvenile Starry Sky Devouring Beast. Ngunit lahat ng ito ay mas mura na ngayon ni Yezuan. Sa katunayan, bago siya magsimula, nakita na ni Yezuan ang mga kahihinatnan, ngunit kahit na,
kahit na gawin niya ito muli, siya pa rin ang pipiliin gaya ngayon. Ang paglilinang ay orihinal na isang pakikibaka sa kalangitan, walang maraming pagkakataon para sa ganitong uri ng pay sa kalangitan. Kung hindi mo ito maiintindihan ng mabuti, si Yezuan mismo ay makakaramdam ng labis na pagkabigo. Kahit sino ka man, siguradong pipilitin at babalatan ka ni Ben Xiao, at hindi ka makakatakas. Nang tumunog ang galit na dagandong sa kanyang likuran, hindi sinasadyang lumingon si Yezuan, nalaman lamang na sa walang laman na kawalan, mayroong dagdag na barkong pandigma ng walang babala. At sa oval white mast sa ibabaw, naroon pa rin ang liwanag ng pattern ng pormasayon na kumukutitap, na malinaw na isang mataas na uri ng kargamento na may tatak ng pormasayon. Ang Flying Star Shuttle na ibinigay ng Devo Uring System kay Yezuan sa anyo ng isang gift package, at wala itong anumang formation branding. Gayunpaman, ang katangian ng Flying Star Shuttle ay mabilis ito, bagaman hindi ito maihahambing sa mga barkong pandigma na may mas mataas na antas, ngunit sa mga barkong pandigma ng parehong antas, ang bilis ay maaaring mas malakas kaysa dito, at sa pangkalahatan ay kakaunti. Pagkatapos ng lahat, ito ay ipinasok lamang sa mabituing kalangitan, at ang sistema ng paglamon ay upang protektahan ang host, at ang ganitong uri ng pagtakas na bagay ay hindi magiging masyadong maramo. Dam, hindi ka makakatakas. Nang makitang ipinatawag ni Yezuan ang Flying Star Shuttle, naging streamer at dumiretso sa kailaliman ng mabituing kalangitan sa libingan na ito. Ang binata sa maliit na barkong pandigma sa likod niya ay galit na nagngangalit, ang kanyang mukha ay nakakatakot na, at buong lakas niyang hinimok ang barkong pandigma at dirdiretsong humabol. Marami siyang mga barkong pandigma, at mayroon pang ang mga higanteng starship na madiskarteng klase, at iba pang mga barkong pandigma na may mga imprint na pormasayon sa lahat ng aspeto gaya ng bilis, depensa, at kapangyarihan sa pag-atake, at marami sa kanila. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, para makuha ang Starry Sky Devo Uring Beast, ang barkong pandigma na inilabas niya ay itong Dust Concealment Ship, na espesyal na biniyayaan ng top-level concealment formation, at kahit na ang sensitibong haplos ng mabangis na hayop ay hindi nakakaramdam ng kahit katiting na hininga, at kahit na ang hindi kapansin-pansing maliit na barkong pandigma ng kanyang kabilang partido ay hindi, mas mabagal na hitsura kaysa sa kanyang kabilang partido, mas mabagal ang hitsura nito kaysa sa kanyang kabilang partido. Concealment ship na may nakaukit na pormasayon. Dahil sa sitwasyong ito, dumadagandong ang mga kabataan sa Dust Ship, umuungal paminsan-minsan, at ang layunin ng pagpatay sa kanilang mga puso ay napakalakas na. Ang dalawang barkong pandigma, isa sa harap ng isa, ay humabol at tumakas, at hindi nagtagal ay sumugod sa kailaliman ng Burial Starfield, palalim ng palalim. Lumipas ang 3 araw. Ang unang 2 araw ay maayos, at ang distansya sa pagitan ng dalawang barkong pandigma na humahabol at tumakas ay halos hindi nagbago sa isa't isa, ngunit mula sa 3 araw, malinaw na nalaman ni Yezuan na ang battleship na humahabol sa kanyang likuran ay palapit ng palapit. Hindi alam ng kabilang partido kung anong paraan ang ginamit niya, ngunit talagang pinataas niya ng gusto ang bilis ng kanyang barkong pandigma. Kung ito ay magpapatuloy ng ganito, sa loob ng 3 araw, ang Flying Star Shuttle ay tiyak na maaabutan ng kabilang partido. Ang lakas ni Yezuan ay ngayon ang unang pagkakasunod-sunod ng Star Core, at sa realm strength ng Star Level, ito ay kabilang sa pinakamababang bottom level. Hindi niya akalain na ang taong humahabol sa likod ay katulad din niya, na kabilang sa pag-iral sa ilalim ng ganitong uri ng cultivation strength. Sa madaling salita, kapag siya ay nahuli ng kabilang partido, ang kahaharapin ni Yezuan ay malamang na isang totoong krisis sa buhay at kamatayan. Mabilis, mas mabilis. Sa ilalim ng krisis sa buhay at kamatayan, si Yezuan sa sandaling ito ay masasabing labis na kinakabahan, at maging ang pag-ungol sa kanyang bibig ay lumabas. Ang hinihimok niya ay ang phagocytosis system sa kanyang katawan. Mula sa unang sandali na ang Starry Sky Devo Uring Beast ay hinuhuli, ang Devo Uring system sa katawan ni Yezuan ay naglunsad ng bloodline extraction at paglamon sa halimaw na ito, at ang prosesong ito ay halatang mahaba, at ngayon ay 3 araw na ang lumipas, at hindi pa ito natatapos. Kinuha ng bagay na ito ang pagkonsumo ng enerhiya ng system, na nagpapahintulot kay Yezuan na umatras ng walang kamali-mali upang masipsip ang maliit na tumpok ng red level na star core na pinagmulan, kaya siya ay nagmamadali.
Dahil hindi siya makatakas, para kay Yezuan, ang pinakakagyat na bagay sa sandaling ito ay natural na pagbutihin ang kanyang lakas sa cultivation hanggat maaari. Kahit na na-promote lang siya mula sa unang order ng Star Core hanggang sa pangalawang order ng Star Core, para sa kanya, sa susunod na malaking labanan kasama ang mga humahabol sa battleship sa likod, ang pagkakataon ni Yezuan na mabuhay ay tataas din ng malaki. Sa sandaling ang puso ni Yezuan ay nababalisa, ang pag-usad ng pagdadalisay sa bloodline ng juvenile Starry Sky na lumalamon sa hayop sa pamamagitan ng sistema ng paglamon sa kanyang katawan ay sa wakas ay natapos, at ang isip ni Yezuan ay tumunog ng isang system prompt na nagparamdam sa kanya ng napakabait. Ding, binabati kita sa host, nakuha mo na ba ang bloodline ng treasure level na gusto mong maging Starry Sky? Panipi, nang walang pag-aalinlangan, agad na tumugon si Yezuan, agad-agad. Panipi, ding, congratulations sa host, nakuha mo na ang bloodline ng Treasure Starry Sky Devouring Beast, level, primary. Ang bloodline na ito ay kabilang sa growth bloodline. Mga kinakailangan sa ebolusyon, lalamunan ang bloodline ng parehong uri ng Starry Sky Devouring Beast, at makakuha ng level promotion sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na purification at purification ng bloodline. Bloodline Specialty, ang pinakasensitibo sa hininga ng pinanggalingan ng Star Core, sa loob ng isang partikular na hanay, ay maaaring malasahan ang hininga ng pinagmulan ng lahat ng Star Core. Perception Range, lumalawak ng may bloodline level. Ding, congratulations sa host, ang bloodline ng Treasure Level Starry Sky Devouring Beast ay pinagsama na. Ding, nararamdaman mo ang hininga ng pinagmulan ng Red Level Star Core? Sumisipsip ka ba ng enerhiya? Kabanata 2597, The Terrifying Star Beast Bloodline. Malinaw, ang Red Level Star Core na pinanggalingan na naramdaman ng system ay ang maliit na tumpok ng Star Core na pinanggalingan na nakolekta ni Yezuan sa kanyang katawan nang matanggap niya itong Starry Sky na lumalamon na hayop. Ang Star Core Origin ay orihinal na pangunahing enerhiya sa pag-promote upang pahusayin ang Strength Realm pagkatapos ng paghakbang sa Star Sky level, at ang epekto ay maaaring hindi maganda sa hinaharap. At kung gusto mong umaban, kailangan mo ng isang bagay na mas mahusay, ngunit sa kasalukuyang pinakamababang antas ng Star Core Realm ni Yezuan, ang epekto ng Star Core Origin ay talagang ang pinakamahusay. May mga magagandang bagay talaga sa lakas ng kanyang kaharian ngayon. Bagamat tiyak na malalamon niya ito dahil sa sistema ng paglamon, ngunit ang kahusayan ng pagsipsip at paggamit na iyon ay halatang mababawasan ng husto. Ang diskwento na ito ay hindi masyadong tungkol sa epekto, ngunit tungkol sa bilis ng agarang epekto. Gayunpaman, para kay Yezuan, na kasalukuyang nasa krisis, siya ay agad na na-promote, ngunit ito ang eksaktong kailangan niya, mas maaga pa, at ang mga barkong pandigma sa likod niya ay palapit ng palapit. Sa makatuwid, halos hindi nag-alinlangan si Yezuan, at agad na nag-issue ng utos sa system, agad-agad na sumipsip ng buong bilis. Panipi, ding, ang pinagmula ng Red Level Star Core ay natuklasan, at ito ay hinihigop. Progress 1, Progress 30, ding, congratulations sa host. Realm Level Up, kasalukuyang realm, Second Order of Star Core Realm. Draining the Red Star Core Origin, Progress 50. Progress 70. Ding, congratulations sa host. Realm Level Up. Kasalukuyang realm, Star Core Realm Third Order. Ding, naabsorb na ang Red Level Star Core Origin. Habang tumutunog sa kanyang isipan ang udyok ng sistemang lumalamon, para kay Yezuan, ang mga sorpresa ay sunod-sunod na dumating, bagamat nakatitiyak na siya na ang maliit na tumpok ng Red Level na Star Core na pinanggalingan ay tiyak na magagawang matagumpay na mapabuti ang kanyang kaharian, ngunit kahit si Yezuan ay hindi naisip na ang enerhiya na nasa maliit na tumpok ng Red Level na Star Core na pinanggalingan ay napakalaki na ito ay talagang nagpapahintulot sa kanya na ma-promote ng 2 beses sa tagumpay. Sa loob lamang ng 10 paghinga, ang kanyang cultivation realm ay direktang itinaas mula sa unang layer ng Star Core hanggang sa ikatlong layer ng Star Core. Bagamat siya lamang ang unang pumasok sa ikatlong layer ng Star Core, ang hindi mapapantayang makapangyarihang pakiramdam na nakuha ni Yezuan mula sa kanyang katawan sa oras na ito ay nagparamdam sa kanya ng muling pagsilang. Kahanga-hanga lang. Para sa mga monghe, ang pag-akyat sa kaharian, kahit na ito ay isang maliit na antas, ay parang pagpasok sa isang bagong mundo,
at ang nakakapreskong pakiramdam ng sunod-sunod na pagbagsak sa loob lamang ng 10 paghinga at pagtataguyod ng 2 maliliit na hanay sa isang pagkakataon ay hindi mailarawan sa mga salita kung hindi ito naranasan ng personal. Masasabing ang kasalukuyang Yesuan ay nakakaramdam ng isang ganap na bagong sarili. At ang kanyang tiwala sa sarili ay hindi kailanman naging mas matatag. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay simula pa lamang, at ang tunay na malaking sorpresa ay halatang darating pa. Nang si Yesuan ay labis na natuwa sa sunod-sunod na mga tagumpay sa cultivation realm, ang mabilis na tunog ng paglamon ng system na katatapos lang tumigil sa kanyang isipan ay biglang lumitaw muli ng napakabigla. Ding, ang bloodline ng Starry Sky Devouring Beast ay na-activate na. Nagsasama-sama ang mga bloodline. Congratulations to the host, the bloodline of the Starry Sky Devouring Beast has perfectly integrated. Ding, activated na ang bloodline talent. Kunin ang hininga ng Star Core Origin. Orientasyon, harap sa kanan. Grade, Feel Medium. Dami, Federal Volume Metering, 1 metro kwadrado. Ding, kunin ang hininga ng pinagmulan ng Star Core. Orientasyon, straight ahead. Grade, Orange Superior. Dami, Federal Volumetric Measurement, 2.5 square meters. Ding, kunin ang hininga ng pinagmulan ng Star Core. Paraan, kaliwa sa harap. Grado, Green Inferior. Dami, Federal Volumetric Metering, 0.3 square meters. Ding, kunin mo ang hininga ng pinagmulan ng Star Core. Dahil ang bloodline ng Starry Sky Devouring Beast na nakuha kanina ay nakuha sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Devouring System, at matagumpay at perpektong naisama sa katawan ni Yesuan, ang Devouring System ay talagang nakakuha ng malaking halaga ng aura ng Star Core Origin mula sa malawak na mabituing kalangitan sa paligid nito sa unang pagkakataon pagkatapos ng independenteng pag-activate ng bloodline na talento ng Starry na si Skyfu na ang Devouring System. Pagkatapos, ang monotonous at mechanical prompt sounds ng system ay patuloy na umalangaw sa isip ni Yesuan. Ang lahat ng ito ay biglang dumating, kaya bigla na lang nahuli si Yesuan, tulad ng isang pakiramdam ng kaligayahan sa isang panaginip. Sa abot ng mata, nakikita niya talaga ang malaking bilang ng mga bituin sa porthole ng barko ng Flying Star Shuttle. Ang mga bituin na ito ay malaki at maliit, ngunit walang pagbubukod, lahat sila ay malabo at mapurol, na nagbibigay sa mga tao ng walang buhay na pakiramdam. At kahit na sila ay ginalugad at tanggayan ng kapangyarihan ng banal na kamalayan, hindi sila makakaramdam ng anumang pagkakaiba sa pagitan nila. Malinaw, sa mga bituin na ito, mayroon pa ring ilang star nuclei sa mga panloob na core. Ngunit higit pa, ang pinagmulan ng star core sa gitnang core ng bituin ay matagal nang naubos. Ang tanging paraan para sa mga ordinaryong monghe na mangolekta ng ganitong uri ng star core na pinagmulan ay ang paglusot sa ibabaw ng mga bituing ito, hanggang sa ibaba, hanggang sa gitna ng Star Core. Sa oras na iyon, maaari kang makakuha ng ilang Star Core Origin na naglalaman pa rin ng enerhiya, o makakakuha ka lamang ng isang maliit na tumpok ng naubos na enerhiya, na magagamit lamang upang i-recycle sa One Luo Federation, pulihin ito at gawing hilaw na materyales ng Federation Star Coins. Kung ang nakuhang Star Core Crystal ay nasa uri sa itaas ng pulang antas, ito ay magkakaroon ng kaunting halaga. Ngunit kung ito ay isang ordinaryong produkto sa ibaba ng pulang antas, ang halaga nito ay hindi sapat upang mabayaran ang enerhiya na ginugol sa paraan mula sa ibabaw ng bituin hanggang sa gitnang core nito. Ito ay halos hindi nakakakuha ng mga dulo matugunan. Ngunit ngayon, hindi na kailangan ni Yesuan na lumapit sa mga bituing ito, sa loob ng isang tiyak na saklaw, hanggat na-activate niya ang bloodline ng bagong pinagsamang Starry Sky na lumalamon na hayop. Ang epekto nito ay parang pag-on sa isang research-level detection radar na partikular na naglalayong sa pinagmula ng Star Core. Hindi lang agad matutukoy kung ang gitnang core ng isang bituin ay mayroon pa ring Star Core na pinagmula na naglalaman ng natitirang enerhiya, ngunit maging ang grado at dami ng mga Star Core na pinagmulan ay malinaw. Sa kasong ito, maaaring piliing mahukay ni Yesuan ang data na nadetect niya, at direktang sumuko kung maliit ang dami at mahina ang marka. Piliin lamang ang mga bituin na may mataas na grado at may malaking bilang ng mga bituin. Sa ganitong kahulugan, ang talento ng bloodline ng Starry Sky Devouring Beast na ito, iyon ay, ang matalas na kakayahang makita ang pinagmulan ng Star Core, ay sadyang nakakatakot.
Sa pamamagitan nito, makakamit ni Yezuan ang pinakamaraming star core na pinanggalingan hanggat gusto niya. Sa pamamagitan nito, ang cultivation realm ni Yezuan ay walang alinlangan na tataas ng kasing bilis ng isang rocket. Siyempre, ang lahat ng ito ay dapat na nakabatay sa isang premise, iyon ay, maayos na may aalis ni Yezuan ang buntot na mahigpit na kumagat sa likod niya sa nakalipas na 3 araw. O sa halip, patayin ito ng direkta. Kung hindi man, kahit na nagulat siya nang makita ang isang bituin na may malaking bilang ng purple level na star core na pinagmulan sa susunod na sandali, mapapabuntong hininga lang siya sa huli, at wala siyang puso, at hindi niya ito makuha sa kanyang kamay. Napagtanto ito, biglang kumislap ang mga mata ni Yezuan na may nakamamatay na kinang, at pagkatapos na magngangalit ang kanyang mga ngipin, sa paggalaw ng kanyang isip, agad niyang itinigil ang Flying Star Shuttle. Ang labanang ito ay hindi maiiwasan. Kabanata 2578 sa pilitang nilalamon. Nang huminto ang Flying Star Shuttle, lumabas ang figure ni Yezuan mula sa battleship, at pagkatapos ay kaway ng kamay, inilagay niya ang Flying Star Shuttle. Sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay nakatayo ng walang pag-aalinlangan sa kawalan ng kalawakan, walang ekspresyon, na nakaharap sa maliit na barkong pandigma na mabilis na humaharurot sa kanyang likuran. Nang makita na si Yezuan ay tila hindi pa handang tumakbo, ang maliit na barkong pandigma na humahabol sa likod ay bumagal din, at pagkatapos ay may bahagyang pagkinang, isang gwapong lalaki na nakasuot ng puting buwan na damit ay lumitaw sa galactic void, gayunpaman, upang maiwasan ang panloloko, ang taong ito ay hindi itinago ang maliit na barkong pandigma na biniyayaan ng pagkabuo ng pagtatago. Mapula at maputi ang mukha ng taong ito, at tila pambihira ang kanyang hitsura, ngunit halatang medyo malikot ang liwanag sa kanyang mga mata, at may kaunting sakit sa kanyang maputlang kutis, kaya't alam niyang sa isang sulyap ay tiyak na nabutas siya ng alak. Dahil dito, ang kanyang cultivation realm ay hindi masyadong mataas, ito ay pang-4 na order lamang ng Star Core realm, na maihahambing kay Yezuan, isang maliit na hakbang na mas mataas. Sa paghusga mula sa katotohanan na ang taong ito ay maaaring magkaroon ng ganitong uri ng maliit na barkong pandigma na may tatak na may pagtatago na pormasayon, at ito ay isang maliit na tumpok ng red level na star core na pinanggalingan sa sandaling kumilos siya, ang ganitong uri ng Larches, ang kanyang pagkakakilanlan at pinagmulan ay halatang hindi pangkaraniwan, marahil dahil sa kadahilanang ito, sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang manugang, siya ay natural na walang gaanong interes sa paglilinang. Sa murang edad, maaari kang magkaroon ng cultivation strength ng ika-4 na order ng Star Core realm, at tinatayang lahat sila ay nakatambak ng lahat ng uri ng makalangit at makalupang kayamanan. Bagamat ang cultivation realm ng kabilang partido ay isang maliit na hakbang na mas mataas, si Yezuan ay lihim na nakahinga ng maluwag pagkatapos itong makita, ito ay isang maliit na hakbang lamang, paano mapupunan ng ganitong uri ng bulaklak sa isang greenhouse ang puwang sa lakas ng pakikipaglaban sa pagitan nila ni Yezuan, isang malakas na lalaki na lumaki na. Upang sabihin na ang kabilang partido ay isang malaking kaharian, tinatansya ni Yezuan na maaari lamang siyang tumalikod at tumakbo para sa kanyang buhay, ngunit ito ay isang maliit na antas ng agwat lamang sa parehong kaharian. Ito ay talagang hindi papansinin. Nakakalungkot na ang kabilang partido ay halatang walang ganitong uri ng kamalayan. Pagkatapos ng paglitaw ng kanyang figure sa sandaling ito, tiningnan niya ang cultivation aura ni Yezuan, at sa kanyang maputlang pisngi, isang panunuyan ng pang-aalipusta ang lumitaw, hindi nakakagulat na bigla kang huminto ng walang takot, ito pala ay para talaga sa kapakanan ng pagtatanim. Sayang naman, pangatlong utos pa lang ng Star Core, at kapag nakilala mo si Ben Xiao, patay pa rin. Sa pagsasalita tungkol dito, ang mukha ng lalaking nakasuot ng puti ay biglang lumubog, at sinaway niya na parang sumisigaw. Sa One Luo Federation na ito, ikaw talaga ang unang nang ahas na manakawan si Ben Xiao, alang-alang sa iyong kapuri-puring katapangan sa paghahanap ng kamatayan, ibigay mo ang mabituing langit na lumalamon sa hayop, at bibigyan ka ni Ben Xiao ng isang buong bangkay. Panipi. Ang implikasyon ay ang pinapahalagahan ng kabilang partido ay malinaw na ang mabituing kalangitan na lumalamon sa hayop, at tungkol sa maliit na bilang ng mga red level na star core na pinagmulan, walang binanggit ito, halatang hindi nila ito pinansin. Oo naman, mayamang tao ito. Marahan na bamhantong hininga si Yezuan,
at pagkatapos ay ibinuka ang kanyang mga kamay, ang kanyang mukha na puno ng kawalan ng kakayahan, hindi ko maitatago, ang Starry Sky Devouring Beast na iyon ay ginamit ko na. Kasama ang red level na Star Core na pinagmulan, ito ay pareho, kung gusto mong ibalik ito, tiyak na hindi mo ito mababayaran. Ano, naubos na, hindi mo ito ituturing na parang karne, di ba? Dam, alam mo ba kung gaano kahalaga ang isang juvenile Starry Sky Devourer? Hinanap ni Ben Shao ang kalahating milyong Luo Federation bago siya aksidenteng nabangga sa isa, at pagkatapos ng 2 buong taon, itinuring mo talaga siya bilang karne. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay tumalon na parang kulog, at ang kanyang mga mata ay sumambulat na may mabangis na hangarin na pumatay, ngunit pagkatapos umungal ng ilang mga salita, agad siyang nag-react, hindi tama iyan. Ang dami ng enerhiya na nasa tumpok ng pulang level na mga core ng bituin ay napakalaki, kahit na maliit ito, hindi ito maa-absorb sa loob ng maikling panahon, sa loob lamang ng 3 araw, paano mo ito magagawa? Believe it or not, anyway, hindi pa talaga ako lumalabas, tsaka hindi ko naman alam na lahat pala sila ng may-ari noon, at malaking bagay na ibalik mo in the future. Ang mukha ni Yezuan ay muling nagpakita ng kawalan ng kakayahan, bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay, at nagpakita siya ng bakas ng pagkainip. Naglakas loob ka bang lokohin ako? Galit na galit ang lalaking nakasuot ng puti, at biglang sumigaw, naghahanap lang ng kamatayan, Falling Star Sword, slash. Panipi, phew, isang pulang kinang ang kumislap, at habang tumunog ang dagandong ng lalaking nakasuot ng puti, ang pulang kinang na ito ay tumaas sa hangin, at sa isang iglap, ito ay naging isang malapad at malawak na espada na parang panel ng pinto, na may isang mabangis na mapuwersang momentum, kasing bilis ng isang bulalakaw, at tumama kay Yezuan gamit ang isang espada. Tumalsik ang talukap ng huli. Ang lalaking ito na nakasuot ng puti ay talagang gumawa ng isang pambihirang hakbang. Ang antas ng pulang broadsword ay halatang hindi mababa, sa kasalukuyang pagtatanim ni Yezuan ng Star Core Realm. Lamang, hindi niya ito kayang labanan. Imposibleng tumalikod at tumakbo palayo, gaano man siya kabilis, hindi siya maaaring maging mas mabilis kaysa sa pulang broadsword na walang mababang antas. Ang krisis ay dumating sa isang iglap, at para kay Yezuan, ang tanging solusyon sa kasalukuyan ay kamay na lumalamon. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, agad na hinimok ni Yezuan ang Devouring Hand skill na kasama ng Devouring System, at sa isang iglap, isang napakalaking multo ng palad ang bumungad, humawak patungo sa pulang broadsword na umuusbong. Woo! Sa susunod na sandali, isang bahagyang kakaibang tunog tulad ng isang basag na seda ang dumating, at ang ilusyon na lumalamon sa higanteng palad ay talagang nahati ng pulang espada, at ang momentum nito ay hindi napigilan, umuungal pa rin. Nanlamig ang mukha ni Yezuan, at sigurado, ang antas ay hindi mababa, at ito ay lampas sa saklaw na maaaring hawakan ng lumalamon na kamay sa kalooban. Sa kasong ito, kailangan mong pilitin itong subukan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, mabilis na tahimik na binibigkas ni Yezuan sa kanyang puso, ubusin ang sistema, pilitin itong kolektahin. Panipi, phew, ang tunog ng pagkabasag ng langit ay biglang lumitaw, at ang ilusyon na higanteng palad na nahati ng pulang broadsword ay umikot, at ang orihinal na basag na palad ay isinara sa ipoipo, at ito ay tila naging mas lumapot, at pagkatapos ay maginhawang abutin ito at kunin ito sa daan patungo sa ipoipo, na parang may hinahanap, at ang pulang broadsword ay nakabalot sa Ye at nakalubog na katawan. Sa pilitang sinubukan ito, at sa wakas ay nagtagumpay sa pagkolekta nito, ngunit ang presyong binayaran ni Yezuan ay hindi maliit, naramdaman niya ang pagkonsumo ng sistemang lumalamon sa kanyang katawan. Ano, kinuha mo talaga ang meteorite sword ni Ben Shao? Anong uri ng paraan ito? Nagulat ang lalaking nakasuot ng puting damit, nanlaki ang mga mata, at puno ng hindi makapaniwala ang mukha. Habang nagsasalita siya, marahas niyang kinagat ang kanyang mga ngipin, itinaas ang kanyang kamay at iwinagayway itong muli, kinuha mo ang magic weapon ni Ben Shao, at kinuha ka ni Ben Shao. Demon Refining Pot, receive. Boom! Ang dagandong ng kumikislap na kulog ay biglang sumabog ng walang babala, at kasabay ng pag-alog ng kamay ng lalaking nakasuot ng puting damit, isang dampi ng berdeng liwanag ang sumambulat mula sa kanyang palad, na naging isang mahabang bukal na patag na palayok na may payak na hugis,
na tila na puno ng walang katapusang kulog, at ang gumugulong at dumadagandong na tunog na ito ay nagmula sa mahabang bibig na flat pot. Nagkaroon pa nga ng palpitating sense of caution na kumakalat, at sa isang iglap, natakpan nito ang isang kalawakan na walang laman na may malaking lugar. Ang antas ng mahiwagang sandata na ito ay nasa itaas pa rin ng pulang broadsword noon, at sa sandaling lumitaw ito, nakaramdam na siya ng takot. Sa oras din na ito ay muling dumating ang panunuyan ng lalaking nakasuot ng puting damit sa kabilang banda. Ang palayok na ito ay tinatawag na refining demons. Maaari nitong kolektahin ang lahat ng bagay sa langit at lupa. Iyon ay, sapat na ito upang linangin, at maaari rin itong kolektahin ng mga bituin, kahit na si Ben Shao ay hindi pa napino, ngunit madali kang matanggap ng isang maliit na order ng pangunahing bituin. Hindi pa pinino, nangungunguya sa impormasyong ito, hindi mapigilan ni Yesuan na makaramdam ng kirot sa kanyang puso. Kabanata 2579, Mahusay na pag-aani. Dahil hindi pa ito napino, para itong bagay na walang may-ari, kahit na mataas ang grado nitong kalderong pangdemonyo na ito, kapag nakolekta ito ng manlalalang kamay, ito ay mas madali kaysa sa pulang espada. Na dati, ang kaisipang ito ay pumasok sa kanyang isipan, si Yesuan ay hindi na nag-atubili pa, itinaas ang kanyang kamay at agad na sumigaw, nanlamon kamay. Celestial Star Sword, Shock, Panipi. Ang napakalaking ilusyon na anino ng palad ay muling lumitaw, sa pagkakataong ito, hindi na-activate ni Yesuan ang kakayahang, puwersang mangolekta, ngunit nakolekta niya ang kaldero na nagpapadalisay ng demonyo sa parehong kadalian, at ang malakas na pamimilit sa kalawakan na walang bisa ay nawala sa isang iglap, at maging ang dumadagandong na tunog ng kulog ay tuluyang nawala. Bilang karagdagan, sa ilalim ng paghihimok ni Yesuan, ang napakalaking ilusyon na anino ng palad ay sinamantala ang pagkakataon na mangisda patungo sa maliit na barkong pandigma na hindi pa iniligpit ng lalaking nakasuot ng puting damit, at kasabay ng matagumpay na pagkolekta nito, ang Heavenly Star Sword na pinaputok ng kanyang kamay ay naging bakas din ng liwanag, at pagkatapos umikot ng pabilog, lamalas ito sa likod ng leeg. Ano? Imposible yun. Halos lumuwa ang mga mata ng lalaking nakasuot ng puting damit, puno ng gulat ang mukha, at sa wakas ay tumalon siya at umungal sa kawalan, tiyak na hindi ka pangatlong utos ng Star Core, damn it, itinago mo talaga ang iyong cultivation. Manloloko, tulisan, ibinalik mo ang aking mapanlaman na hayop, ang aking Falling Star Sword, at ang aking Demon Refining Pot. O Diyos ko, at ang Dust Destroyer ni Ben Shao, ikaw ay sinumpaang tulisan. Panipi, hindi naman sa hindi ko alam, pero kung tutusin, nalaman ng lalaking nakaputing damit na ito na hindi niya namamalayang sa pilitang kinuha ng kabilang partido ang maraming magagandang bagay, sa kanyang posisyon sa Wanluo Federation, lalo na sa sangkatauhan, noong nakaraan, siya lang ang nahilig sa mga bagay ng ibang tao, at pagkatapos ay sa pilitang inookupahan ng mga ito, o kung paano niya nagawang magnakaw ng ganito. Ang napakalaking galit ay bumalot sa kanyang puso, at sa sandaling ito, ang buong pagkatao ng lalaking nakasuot ng puting damit ay nagngangalit, at kahit na wala siyang pakialam sa Heavenly Star Sword na lasla sa likod ng kanyang leeg, na parang hindi niya ito naramdaman. Kung walang induction, magiging imposible. Ang dahilan kung bakit hindi niya ito pinansin ay bahagyang dahil ang buong isip niya ay talagang nababalot ng matinding galit sa mga sandaling ito, at wala siyang pakialam sa kahit ano paman. Sa kabilang banda, dahil sa aura at kapangyarihan ng Heavenly Star Sword na naramdaman niya, hindi niya ito matitig, kaya hindi na niya ito kailangan pang pansinin. Sa kanyang pagkakakilanlan, natural na walang kakulangan ng mga nagtatanggol at makapangyarihang mga sandatang mahika. Sa pagkakataong ito ay pumunta siya sa Burial Star Domain upang hanapin ang Starry Sky Devouring Beast. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay talagang hindi nag-iisa. Nagdala pa siya ng malaking escort fleet, ngunit halos isang buwan na ang nakalipas. Iniwan niya ang armada ng mag-isa, at nang lumabas siya upang maghanap, hindi niya sinasadyang natagpuan ang Starry Sky Devouring Beast na nasubaybayan hanggang sa makarating dito 2 taon na ang nakararaan, upang ang ibang partido ay matakot na makatakas dito 2 taon na ang nakakaraan, upang ang ibang partido ay matakot na makatakas dito 2 taon na ang nakakaraan, at ang ibang partido ay maaaring makatakas dito, bakas, kaya nasubaybayan niya ito ng mag-isa. Ngunit kahit na siya ay dumating ng nagmamadali, wala siyang maraming kayamanan sa kanya,
ngunit ang ilang mga personal na defensive treasure ay hindi naiwan para sa kanya. Bumagsak ang Celestial Star Sword, at ang isa sa ilang depensibong kayamanan sa katawan ng lalaking nakasuot ng puting damit ay na-activate ng autonomiya, na nagpapakita ng isang layer ng glass light shield, na ganap na sumasangga sa kanyang katawan. Ding! Ang Celestial Star Sword ay naglaslas sa makintab na liwanag na maskara, gumawa ng malutong na tunog, hindi lamang ito na bigong nanginginig kahit kaunti. Ngunit ang may kulay na liwanag ng makintab na liwanag na maskara ay hindi man lang gumawa ng bakas ng mga alon. Agad na naging malungkot ang mukha ni Yezuan, sa sulat kamay ng kabilang partido ngayon lang. Natakot siya na marami din ang nagtatanggol na mga kayamanan sa kanyang katawan, at ngayon ay wala na siyang magawa na i-activate ito ng basta-basta, kaya tila kung gusto niyang patayin ang taong ito ngayon, imposible talaga. Dahil walang pag-asang pumatay at makakuha ng maraming benepisyo, kung gayon ay lumayo na tayo. Ang napakabilis na maliit na barkong pandigma ng taong ito ay nakolekta na ni Yezuan gamit ang kanyang kamay na lumalamon, at hindi na ito dapat makahabol pa. Malamig na sumulyap sa kabilang partido, binawi ni Yezuan ang Heavenly Star Sword, at walang sinasabi, isinakripisyo niya ang Flying Star Shuttle, tumalikod at umalis. Sinungaling, bandido, hindi bibitawan ni Ben Shao ang iyong. Sa likuran niya, mahinang dumating ang pagdadalamati at galit ng lalaking nakasuot ng puti, ngunit hindi siya naglabas ng iba pang mga barkong pandigma upang muling habulin. Malinaw naman, walang ibang maliliit na barkong pandigma sa kabilang partido, at sa harap ni Yezuan, na umalis na may dalang lumilipad na bituin, na pabuntong hininga na lamang siya. Isang kislap ng liwanag ang kumislap, at ang Flying Star Shuttle ay tumagos sa kawalan ng kalawakan, mabilis na lumayo, at nawala sa dulo ng mabituing kalangitan sa isang kisap mata. Naaalala ni Ben Shao ang iyong hitsura, hindi kita pakakawalan. Sa Wanluo Federation, lalo na sa lahi ng tao, walang nang ahas na, ako ay ganito. Sa isang baliw na kislap ng lamig na kumikislap sa kanyang mga mata, ang lalaking nakasuot ng puting damit ay tumalikod at tumangay sa isang direksyon. Ang kanyang escort fleet ay malayo sa unahan, kahit na tumawid siya sa walang laman sa laman. Ito ay 2 o 3 buwan ang pinakamaraming makakasama dito. Sa oras na iyon, gagamitin niya ang lakas ng kanyang buong fleet para hanapin ito, at kahit baligtarin niya itong Fallen Star Field, kailangan niyang mahanap ang maldito na bandido. Makalipas ang isang araw, ang lalim ng burial field. Hinimok ni Yezuan ang lumilipad na bituin na ibaba ang isang malaking bituin sa kanyang harapan. Nagpasya siyang manatili dito ng ilang sandali, sa isang banda, upang linisin ang ani. At sa kabilang banda, nang papalapit na siya sa napakalaking higanteng planeta na ito, ang talento ng bloodline ng Starry Sky Devouring Beast sa kanyang katawan ay nagbigay din ng pahiwatig na sa kaibuturan ng core ng bituin na ito, hindi lamang isang malaking bilang ng red level star core na pinagmulan. Mayroong kahit isang dakot ng blue level na star core na pinagmulan kalahating talampakang parisukat. Isinasantabi ang itim at siyam na kulay na star core na pinagmulan, kabilang sa mga ordinaryong puti, orange, asul, berde, pula, asul, at purple na star core na pinagmulan. Ang red level na mga ito ay itinuturing na may mataas na kalidad, at ang blue level na star core na pinagmulan ay nasa ibaba lamang ng purple level. Kahit na ito ay kalahating talampakang parisukat lamang, hindi ito madaling makaligtaan ni Yezuan. Higit pa, na may halong kaunting blue level na star core na pinagmulan, mayroon ding maraming red level na star core na pinagmulan na isang talampakang parisukat. Ang kayamanan na ito ay magiging mapang-akit sa sinuman. Matapos bawiin ang Star Shuttle, natagpuan ni Yezuan ang isang Grand Canyon sa likod ng napakalaking planetang ito. At pagkatapos mag-set up ng isang ipinagbabawal na pormasayon, sinimulan niyang linisin ang ani. Bilang karagdagan sa nakaraang Starry Sky Devouring Beast at sa maliit na tumpok ng red level na star core na pinagmulan, kasama rin sa kanyang ani ang isang maliit na barkong pandigma na tinatawag na Hidden Dust, pati na rin ang isang attack type na magic weapon na red broadsword, bilang karagdagan, ang Demon Refining Pot na maaaring magbuga ng dumadagandong na dagandong. Ang palayok na ito ay tinatawag na Lian Demon, kasama ang mga salita ng lalaking nakasuot ng puting damit noon. Ito ay dapat ang uri ng space magic weapon na naglalaman ng isang tiyak na halaga ng espasyo, na hindi lamang magagamit upang mag-imbak, ngunit maaari ring mangolekta ng mga buhay na nilalang dito para sa ilang pagpino.
Kung tungkol sa dumadagandong na tunog ng kulob na lumilitaw pagkatapos isakripisyo ang kayamanan na ito, nangangahulugan ito na bilang karagdagan sa mga pantulong na pag-andar sa itaas, ito rin ay isang multifunctional na magic weapon na may mode ng pag-atake, na talagang isang bihirang bagay. Sa kasalukuyan, ang lakas ng cultivation ni Yezuan ay limitado, at kung gusto niyang mabuhay sa kakaibang burial star domain na ito, sa unang bahagi ng yugto, kailangan niyang umasa sa tulong ng mga panlabas na puwersa tulad ng magic weapons, kaya nagpasya siyang pinuhin ang lahat ng mga kayamanan na nakuha sa pagkakataong ito sa lalong madaling panahon, at lahat ng ito ay gagawing bahagi ng kanyang komprehensibong kapangyarihang panlaban. Sa pag-iisip na ito, agad na nakipag-ugnayan si Yezuan sa phagocytosis system sa kanyang katawan, at pagkatapos, ang mabilis na tunog ng system ay umalangaw sa kanyang isipan. Kabanata 2600, Pag-activate ng Fusion System. Ding, congratulations sa host, natuklasan mo na ang pinanggalingan ng Star Core, gusto mo bang kolektahin? Ding, congratulations sa host, ang 9 Heaven Star Marrow, na-activate na ba ang Fusion System? Ang Star Core Origin ay hindi nakakagulat, ang lalaking nakasuot ng puting damit ay maaaring basta-basta magtapon ng isang maliit na tumpok ng red level na Star Core Origin upang bitag ang Starry Sky Devouring Beast, kakaibang sabihin na wala siyang ibang inventaryo sa Dust Ship na ito. Ngunit ano ang nangyayari sa 9 Heaven Star Marrow? Nahanap kaya ito sa maalikabok na barkong iyon? Ito ay hindi nakakagulat, sa pamamagitan ng sulat kamay ng kabilang partido. Ang katayuan ay malinaw na pambihira, karamihan sa kanila ay mga inapo ng isang tiyak na pangunahing higanti ng sangkatauhan ng Wanluo Federation, dahil ito ang kaso, natural na normal na magkaroon ng isang magandang bagay tulad ng 9 Heaven Star Essence na kahit na si Yezuan ay hindi pa narinig. Gayunpaman, ang bagay na ito ay maaaring aktwal na i-activate ang fusion system ng Devouring System, na talagang isang magandang bagay. Bagamat hindi pa na-activate ang fusion system, naghihintay ang system para sa tugon ni Yezuan, kaya hindi siya masyadong malinaw kung ano ang partikular na function ng system na ito, ngunit ang dalawang salitang fusion lang ay sapat na para maisip ang mga tao. Si Yezuan ay hindi nag-alinlangan kahit kaunti, nang bigyan niya ang Devouring System ng utos na lamunin ng 9 Heaven Star Marrow, at kasabay nito ay agad na na-activate ang fusion system. Tungkol naman sa Star Core na pinanggalingan na inisyo ng system sa Dust Ship, sinuri ito ni Yezuan, at ang halaga ay hindi masyadong malaki, at lahat ito ay cyan at berdeng pangatlo at ika-4 na antas na Star Core na pinagmulan, na hindi gaanong naiiba sa 5th level na Red Star Core na pinanggalingan. Tila kahit na ang lalaking ito na nakasuot ng puti ay walang napakaraming 5th level Red Star Core na pinanggalingan sa kanyang kamay, o hindi gaanong nasa kanyang katawan, at para matrap ang Starry Sky na lumalamon na hayop noon, mayroon siyang 5th level Red Star Core Origin sa kanyang kamay, at naalis na niya ito. Siyempre, sa huli, ito ay mas mura kaysa kay Yezuan. Ding, congratulations sa host, the fusion system is activated. Ding, nalaman kong maaari kong pagsamahin ang mga katulad na kayamanan, ang Flying Star Shuttle at ang Dust Hidden Ship, ang Celestial Star Sword at ang Meteorite Sword, pinagsama ba ang mga ito? Habang tumutunog muli sa kanyang isipan ang mabilis na tunog ng system ng lumalamon na sistema, si Yezuan ay ganap na natigilan, at pagkatapos ay isang malaking pagkagulat ang bumangon. Maaari bang magsanib ang magkatulad na kayamanan sa isa't isa? Ito ay malinaw na walang pag-aalinlangan, pagkatapos ng lahat, ang sistema ay nagbigay na ng mga tiyak na pahiwatig, at palaging mayroong 4 na mga item na maaari niyang gamitin upang mag-fuse ngayon. Ibig sabihin, ang 4 na kayamanang ito ay maaaring pagsamahin ng magkapares at maging dalawa. Ang mga ito ay ang Flying Star Shuttle at ang Dust Concealment Ship, gayon din ang Celestial Star Sword at ang Meteorite Sword, na siyang pulang broadsword. Ang una ay pawang maliliit na barkong pandigma, habang ang huli ay pawang mga uri ng espada na mga magic weapon sa klase ng pag-atake. Dati, nag-aalala si Yezuan na pagkatapos makuha ang Hidden Dust Ship na ito, na may pagkakakilanlan at katayuan ng lalaking nakasuot ng puting damit sa Wanluo Federation, lalo na sa sangkatauhan, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong gamitin ang pambihirang battleship na ito na nakaukit sa concealment formation, dahil kapag nailabas niya ito, tiyak na mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Ngayon sa sistema ng pagsasanib, ang problemang ito ay malinaw na nalutas.
Kung ito man ay ang Flying Star Shuttle at ang Dust Concealment Ship, o ang Celestial Star Sword at ang Meteorite Sword, hindi ito dapat katulad ng dati pagkatapos ng pagsasanib, kaya kahit na ilabas ito ni Yesuan at gamitin ito ng kusa, hindi siya natatakot na makilala kaagad. Pagkatapos ng ilang kaguluhan, binigyan ni Yesuan ang sistema ng utos upang matukoy ang pagsasanib, na orihinal na iniisip na pagkatapos makumpirma ang kanyang panig, ang sistema ng paglamon ay agad na magagawang mabilis at matagumpay na pagsamahin ang dalawang barkong pandigma at ang dalawang uri ng espada na pang-ataking magic na armas. Sa hindi inaasahan, ang resulta ay nabigo kay Yesuan. Ding, kumpirmahin ang pagsasanib. Ding, tuklasin ang pinagmula ng Cyan 3rd Level Star Core, kolektahin ito. Ding, tuklasin ang pinagmula ng Berdeng 4th Level Star Core, kolektahin ito. Ding, babala. Hindi sapat ang fusion energy, mangyaring ibigay ito mula sa host. Natigilan sandali si Yesuan, at pagkatapos ay tiningnan niya ang dalawang maliliit na tumpok ng Cyan at Green Star Core na pinanggalingan sa Dust Concealment Ship, at sigurado, nalaman niya na ang enerhiya sa loob ay nawala, halatang hinihigop ng sistemang lumalamon sa sarili nitong, at ngayon, dalawang maliit na tumpok ng Cyan at Berdeng Star Core na kristal ang mga ito ayon sa pagkakasunod-sunod. Sa karamihan, ito ay i-recycle sa Affairs Hall ng One Luo Federation at ipapalit sa ilang karaniwang star coins. Sa madaling salita, ang bagong activate na sistema ng pagsasanib, sa bawat oras na ito ay pinagsama, nangangailangan ito ng enerhiya, at ang enerhiya na ito ay maaaring iba pang mga mapagkukunan, ngunit ang star core na pinagmulan ay isang uri din ng magagamit. Gayunpaman, malinaw na hindi sapat ang isang maliit na tumpok ng 3rd level Cyan at 4th level Green Star Core para suportahan ang dalawang fusion na ito. Mas maraming enerhiya ang kailangan. Agad, na naisip ni Yesuan ang kayamanan sa kaibuturan ng malaking bituin na ito sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang isang dakot ng ika-6 na antas na Blue Star Core ay nagmula sa kalahating talampakang parisukat. Ang isang maliit na tumpok ng 5th level Red Star Core ay nagmula sa isang talampakang parisukat. Ito ay isang antas 5 at 6 na high-end na mga kalakal, dapat itong sapat, tama. Kung ito ay hindi sapat, ang bagong activate na fusion system na ito ay hindi maiiwasang masyadong mabaigo. Ang pagsasanib lang ng isang bagay sa antas ng Flying Star Shuttle at ang Dust Concealment Ship ay talagang nangangailangan ng napakalaking halaga ng fusion energy, kaya paano ang hinaharap? Kapag lumaki na si Yesuan at kailangang pagsamahin ang mas mataas na antas ng mga kayamanan, hindi ba siya dapat maging bulag? Anyway, kunin muna natin ang mga pang-5 at ika-6 na antas ng high-level na Star Core na pinagmulan, ibigay ang mga ito sa system para kolektahin, at pagkatapos ay subukan. Napakalaki ng bituin na ito, at hindi masyadong madaling masira mula sa ibabaw hanggang sa core area sa gitna ng bituin ito. Gayunpaman, pagkatapos malaman ni Yesuan na mayroon talagang Star Core na pinagmulan sa kanyang Star Core, at ito ay isang mataas na kalidad na ika-5 antas na pula at ika-6 na antas na asul, gaano man kahirap ang proseso ng paghuhukay, ang motibasyon na iyon ay tiyak na hindi magkukulang. Kaagad, tumalon siya sa ilalim ng kailaliman kung saan siya nagtatago, at pagkatapos ay kinuha ang Celestial Star Sword, na patuloy na umiikot sa napakabilis na bilis sa kanyang harapan, nagiging isang matulis na bagay na parang drill, at dumiretso pababa. Kasabay nito, sa kabilang panig ng napakalaking itim na bituin na ito, sa oras na ito, isang malaking barkong pandigma ang bumagal at dahan-daang nahuhulog patungo sa ibabaw ng bituin. Ang battleship na ito ay medyo espesyal sa hitsura, hindi tulad ng ganoong uri ng combat ship, ngunit tulad ng isang malaking engineering ship. Siyempre, ang ganitong uri ng engineering ay tumutukoy sa star exploration at excavation. Sa Fallen Star Field na ito, mayroon talagang mga barkong pang-eksplorasyon at paghuhukay, at ang kanilang layunin sa pagpapatakbo ay mahanap ang pinagmula ng star core ng inner core ng bawat bituin. Kung ikukumpara sa pagkilos ni Yesuan na hinihimok ang magic weapon na mag-isa at paghuhukay pababa sa pamamagitan ng pagkonsumo ng totoong chi, hindi lang sila mas profesional, sila ay ganap na isang exploration collective, at maging ang bilis ng paghuhukay ay ganap na naiiba. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang isang dalubhasang pagsaliksik at paghuhukay na barko ay inilunsad, at ito ay malaki pa rin. Sa sandaling ito,
Sa General Control Room ng Exploration at Excavation Ship na ito, mahigit 100 figure ang nakatayo sa harap ng malaking screen, kasama sa kanila ang mga lalaki at babae, na may iba't ibang cultivations, lahat ay nasa ika-9 na order ng Starcore Realm. Ito ang ika-7 bituin na napagdesisyonan naming hukayin sa loob ng 1 linggo, ang nakaraang 6 na beses ay walang laman. Sa pagkakataong ito, sinadya naming pumili ng ganoong kalaking tao, may kutob ako, sa pagkakataong ito. Magiging big deal.